Isang lalaking gamer ang nagdesisyong lumabas ng bahay kahit sanay siyang nasa kwarto lang para bilhin ang limited edition ng isang sikat na laro na nakasale. Kahit mahaba ang biyahe, tuwang-tuwa siya dahil nabili rin niya ito. Hindi na rin siya sanay sa init ng araw dahil ilang araw na siyang hindi lumalabas. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang dati niyang kaklase noong high school. Bigla siyang naalerto nang mapansing may paparating na truck at muntik nang masagasaan ng babae, kaya agad niya itong tinulak para iligtas. Pagmulat niya ng mata, nasa ibang dimensyon na siya. Isang babae ang tumawag sa kanya sa pangalang Seto Kazuma at sinabing, patay na siya. Tinanong ni Kazuma kung ano ang nangyari sa babaeng niligtas niya at sinabi ng kaharap niyang babae na buhay pa ito. Dagdag pa niya, hindi naman talaga mapapahamak ang babae kahit hindi siya tinulak dahil hihinto rin sana ang tractor bago ito tumama. Nagtaka si Kazuma dahil truck ang akala niyang nakita niya kaya naitanong pa niya kung siya ba ang inararo. Sagot ng babae, hindi, namatay siya sa gulat dahil inakala niyang nasagasaan siya ng truck. Natawa pa ang babae dahil first time niyang may nakilalang human na namatay sa ganitong kakatuwang paraan. Idinagdag pa niyang sa sobrang takot ay napaihi pa raw si Kazuma at maging ang mga doktor, nurse, at pamilya niya ay natatawa sa ikinamatay niya. Halos mabaliw si Kazuma sa hiya at pinatigil na siya. Tumigil naman ito at nagpakilalang si Aqua, isang goddess na gumagabay sa mga kabataan sa afterlife. Binigyan niya si Kazuma ng dalawang choice, magsimula ulit from zero sa ibang mundo o pumunta sa heaven at mamuhay roon magpakailanman. Pero ayon kay Aqua, boring sa heaven, walang TV, manga, o games, at magpapaaraw ka lang forever. May offer din siya dahil ang mundo ay sinasalanta ng Devil King's Army at mga halimaw, balak nilang magpadala ng mga namatay na humans doon kasama ang kanilang memories at katawan. Nang magduda si Kazuma kung mamamatay lang din siya, sinabi ni Aqua na pwede siyang pumili ng kahit anong item o ability na dadalhin niya. Hindi rin magiging problema ang language dahil bibigyan ng mga goddess ng kaalaman ng utak niya kahit may risk na bigla siyang maglaho bilang side effect. Habang pumipili siya sa listahan ng powers, nainip si Aqua at minadali siya, sabay insulto na wala namang expectation sa isang shot in na game otaku. Naiinis na si Kazuma kaya bigla niyang itinuro si Aqua at sinabing siya ang pipiliin niya. Agad lumitaw ang magic circle at napagtanto ni Aqua ang ibig sabihin, isasama siya ni Kazuma. May isa pang goddess na nagpakita at nagsabing siya muna ang papalit sa tungkulin ni Aqua. Kahit nagmamakaawa si Aqua, sinabi sa kanya na makakabalik lang siya kapag natalo na nila ang Devil King. Habang nagrereklamo si Aqua, tuwang-tuwa naman si Kazuma dahil masasama niya ang isang goddess sa adventure. Sa huli, sinabi ng goddess na kapag natalo nila ang Devil King, pagbibigyan sila ng kahit isang kahilingan na gusto nila. Hindi makapaniwala si Kazuma na nasa isang parallel world na sila. Excited siya na baka makagamit na siya ng magic at masimula na ang kanyang adventure. Habang puno siya ng excitement, kabaligtaran naman ang reaksyon ni Aqua na halatang nanlulumo. Natanong pa ni Kazuma kung wala ba siyang matatanggap na starter gear o kahit maayos na kasuotan dahil naka-tracksuit lang siya. Pero imbes na sagutin siya ng maayos, tila nababaliw na si Aqua, parang nagpos pa ang mundo habang inalog-alog niya si Kazuma at sinabing napahamak siya dahil hindi na siya makakabalik sa langit. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano na ang gagawin niya. Pinakalma naman siya ni Kazuma at sinabing sa ganitong sitwasyon, ang unang pupuntahan ay ang Adventurers Guild, tulad sa mga RPG games. Kaya agad silang umalis at tinanong niya si Aqua kung alam nito kung nasaan ang guild, total isa siyang goddess. Pero aminado si Aqua na wala siyang ideya kung saan matatagpuan ang mga ganoong lugar. Himala namang nahanap nila ang Adventurers Guild. Pagpasok pa lang nila, agad silang binati ng isang babae. May isang lalaking lumapit at nagsabing ngayon lang niya sila nakita sa lungsod, sabay tanong kung anong klaseng suot ni Kazuma. Kampante namang sumagot si Kazuma na malayo pa ang pinanggalingan nila at napadpad lang doon. Idinagdag pa niyang balak niyang maging adventurer para labanan ng Devil King's Army. Kaya naman masaya siyang winelcome ng lalaki at itinuro ang guild admission desk. Paglapit nila roon, sinabi nilang gusto nilang maging adventurers. Ipinaliwanag ng staff na kailangan muna nilang magbayad ng registration fee. Problema nga lang, wala silang kahit anong pera, kaya napaupo na lang sila sa gilid, parehong nanlulumo. Nasabi ni Kazuma na normally, dapat may starter money sila sa ganitong setup. Doon kumpiyansang nagsalita si Aqua na siya na raw ang bahala at ipapakita niya ang kakayahan ng isang goddess. Lumapit siya sa isang priest at nagpakilalang si Aqua mula sa Religious Order of Access, ang Goddess of Water, at kung follower man ito ay baka pwedeng makahiram ng pera. Nagpakilala naman ng priest na siya ay mula sa Eres sect. Biglang nagbago ang tono ni Aqua at agad humingi ng paumanhin.
Sinabi pa ng priest na maganda ang relasyon ni na Aqua at Ares at narinig niya ang usapan tungkol sa registration fee, kaya nag-abot siya ng ilang salapi. Pero bago umalis, pinaalalahanan niya si Aqua na huwag magpanggap bilang isang goddess. Bumalik sila sa registration desk at ibinigay ang bayad kahit halatang nanlulumo pa rin silang dalawa. Ipinaliwanag ng babae na bawat adventurer ay may kanya-kanyang class o trabaho at may registration card na magtatrack kung ilang halimaw na ang napatay nila. Sa bawat level up, makakakuha sila ng points para matuto ng bagong skills. Pinahawak kay Kazuma ang kamay niya sa isang crystal na tila nagsuri ng kanyang impormasyon at inilagay ito sa card. Pagtingin ng staff, halos average lang ang stats niya pero mataas ang intelligence niya na nagre-resulta sa sobrang taas na lock stat. Gayunpaman, sinabi ng babae na bihira raw magamit ang lock sa pagiging adventurer at mas bagay pa raw siyang maging merchant. Nakiusap pa rin si Kazuma na gawin siyang adventurer bilang primary job. Sumunod si Aqua at nagulat ang staff sa resulta, kahit below average ang intelligence niya, lahat ng iba pa niyang stats ay above average. Ibig sabihin, pwede siyang maging kahit anong class, crusader, swordmaster, o archpriest. Dahil doon, medyo nagyabang si Aqua at piniling maging archpriest para mag-heal ng mga kakampi. Nang marinig yun ng mga tao sa guild, napacheer ang lahat at humanga kay Aqua. Binati siya bilang bagong adventurer at may ilan pang umasa na balang araw ay matatalo niya ang Devil King. Sa kabila ng nangyari sa kanya, sinabi ni Kazuma na dito na talaga magsisimula ang kanilang adventure sa mundong ito. Kinaumagahan, makikitang nagtatrabaho na si Kazuma, nagbubuhat ng mabibigat na kargamento at kung ano-ano pa. Sa gabi, sa kulungan lang sila ng mga kabayo natutulog. Kinabukasan, ganoon ulit ang routine, trabaho, ligo, kain, tulog. Ilang araw din silang paulit-ulit sa ganitong setup. Hanggang isang gabi, habang matutulog na sana sila, bigla na lang napasigaw si Kazuma dahil pakiramdam niya may mali. Kinaumagahan, habang nagtatrabaho ulit, sinabi niya kay Aqua na hindi sila napunta sa mundong iyon para maging ordinaryong manggagawa. Sumang-ayon naman si Aqua at iginiit na kailangan niyang matalo ang Devil King para makabalik na rin siya. Pagdating ng hapon, habang nakaupo si Aqua, sinabi niyang umalis na sila at kumuha ng kill quest. Pero pinaalala ni Kazuma na level 1 pa lang sila at wala pa silang maayos na kagamitan. Kampante namang ngumiti si Aqua at sinabing huwag siyang mag-alala dahil kasama niya ang isang goddess. Habang tinititigan ni Kazuma ang natutulog na si Aqua, napaisip siya na hindi ito ang buhay na ini-expect niya sa isang parallel world, akala niya puno ito ng intense adventures at laban, pero parang masyadong tahimik ang lahat. Maya-maya, nagising na rin si Aqua. Sinabi ni Kazuma na tanghali na at akala niya aalis sila para sa isang kill quest. Napansin din niyang sobrang peaceful ng lugar, inaasahan niyang may aataking halimaw pero wala namang kahit anong senyales ng panganib. Ipinaliwanag ni Aqua na ito ang pinakamalayong lungsod mula sa castle ng Devil King, kaya safe ang area. Pagkatapos, sinabi niyang umalis na sila para simulan ang quest at may kumpiyansang, makakaasa ka sa akin. Dahil isang ang goddess si Aqua, kahit may kaunting duda, pumayag na rin si Kazuma. Nagdala sila ng basic equipment at tuluyang umalis para harapin ang kanilang unang quest. Ang quest nila ay talunin ng 5 giant toad sa loob ng 3 araw. Makikitang takot na tumatakbo si Kazuma habang sumisigaw kay Aqua na tulungan siya dahil hinahabol siya ng isang dambuhalang palaka. Pero bago siya tulungan, sinabi muna ni Aqua na tawagin siya ni Kazuma ng may paggalang. Napilitan naman si Kazuma na gawin ito. Pero imbes na siya ang iligtas, biglang tumigil ang palaka, lumiko papunta kay Aqua at agad siyang nilamon. Kaya napilitan si Kazuma na iligtas siya. Sa huli, nagawa niyang talunin ang palaka pero nabalot ng malagkit na laway ang buong katawan ni Aqua. Naiyak pa nga ito sa nangyari at nagpasalamat kay Kazuma. Dahil doon, sinabi ni Kazuma na umuwi na muna sila at sapat na ang nangyari para sa araw na iyon. Hindi naman matanggap ni Aqua ang kahihiyan kaya agad siyang sumugod sa isa pang palaka. Gamit ang kanyang kamao, inilabas niya ang God Blow. Mukha itong napakalakas pero nang tumama sa palaka, wala itong kahit anong epekto. Sa huli, muli na naman siyang nilamon at si Kazuma na naman ang sumagip sa kanya. Kinagabihan, mariing sinabi ni Aqua na kailangan na talaga nilang maghanap ng bagong kasamahan sa party. Samantala, hindi makapaniwala si Kazuma sa bayad na nakuha nila sa mga palakang napatay, halos kapareho lang ito ng sinahod nila nung nag-construction worker sila. Napabuntong hininga si Kazuma at sinabing mukhang malabo silang magkaroon ng kakampi. Mga newbie pa lang sila at wala pang maayos na kagamitan, kaya sino nga ba ang gugustuhing sumali sa kanila? Pero gaya ng dati, nagyabang si Aqua. Ipinagmalaki niyang isa siyang goddess at isang archpriest na may advanced job class.
Sigurado raw siya na kapag nalaman iyon ng iba, kusa na lang silang sasali sa kanilang party. Kinaumagahan, naglagay sila ng recruitment post pero wala pa ring lumalapit. Kaya nasabi ni Kazuma na baka pwede nilang babaan ang requirements dahil masyadong mahigpit ang paghingi ng advanced job class. Sa lagay nilang newbie at kulang sa gamit, mukhang mahihirapan talaga silang makakuha ng kasama. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang babaeng biglang lumapit at nagsabing matagal na siyang naghihintay ng mga kagaya nila. Nagpakilala siya bilang si Megumin, isang archwizard na kumokontrol sa explosion magic, ang sinasabing pinakamalakas sa lahat ng offensive magic. Dahil sa sobrang kadaldalan nito, napatanong si Kazuma kung seryoso ba siya o nagpapatawa lang. Napansin naman ni Aqua ang pulang mga mata nito at tinanong kung isa ba siyang Crimson Demon. Inamin ito ni Megumin at nagpatuloy na naman sa dramatiko niyang pagpapakilala, pero bigla na lang siyang natamba. Nang lapitan siya ni Kazuma, sinabi nitong 3 araw na siyang hindi kumakain. Sinabi ni Kazuma na papakainin niya ito, pero napansin niyang may suot itong eye patch. Tinanong niya kung may injury ba ito dahil maaari naman siyang eye heal ni Aqua. Sagot ni Megumin, kapag tinanggal niya raw ang eye patch ay magkakaroon ng catastrophe na ikapapahamak ng mundo. Agad namang tinanong ni Kazuma kung isa ba itong seal at doon na umamin si Megumin na nagsisinungaling lang siya. Habang hinahatak ni Kazuma ang eye patch, ipinaliwanag ni Aqua na ang mga Crimson Demon ay likas na matatalino, malalakas sa magic, at kadalasan may kakaibang mga pangalan. At nang banggitin ni Megumin ang pangalan ng kanyang mga magulang na sina Yuhio at Hayesaburo, makikita na lang sa mukha ni Kazuma at Aqua ang halatang dismaya. Nang tingnan nila ang registration card ni Megumin, nakumpirma nilang isa talaga siyang archwizard, at kapansin-pansin ang taas ng stats at kapangyarihan nito. Kaya agad siyang isinama ni Kazuma sa kanilang quest. Pero may kondisyon si Megumin, kailangan niya muna ng kaunting oras para i-prepare ang kanyang explosion magic. Nang may 2 giant toads na lumitaw, sinabi ni Kazuma na si Megumin na ang bahala sa mas malayong palaka, habang sila ni Aqua ang haharap sa mas malapit. Agad namang nagpakitang gilas si Aqua at ginamit ang God Requiem. Mukha itong napakalakas, pero gaya ng dati, wala na namang epekto at muli siyang nilamon ng palaka. Inaasahan na iyon ni Kazuma. Habang abala siya, biglang naglabas si Megumin ng itim na aura na bumalot sa paligid. Habang binibigkas niya ang kanyang orasyon, nagmistulang parang kalawakan ng buong paligid. Nang tuluyan na siyang umatake, pinakawalan niya ang isang napakalakas na pagsabog na tuluyang nagpalaho sa dambuhalang palaka. Namangha si Kazuma sa lakas ng explosion magic, pero kasabay nito ang pagbagsak ni Megumin dahil naubos ang kanyang lakas at umabot na siya sa limitasyon. Dahil sa ingay at impact ng pagsabog, may isa pang palaka ang lumitaw at kinain naman si Megumin. Sa huli, wala nang choice si Kazuma kundi iligtas silang dalawa at tapusin ang laban. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, doon na rin nila tuluyang nakumpleto ang kanilang quest. Habang pauwi sila, balot ng malagkit at mabahong laway ng palaka sina Aqua at Megumin, habang buhat-buhat ni Kazuma si Megumin. Ramdam na ramdam nila ang baho, kaya hindi napigilan ni Kazuma na sermonan si Megumin. Sinabi niyang hindi pwedeng puro explosion magic lang ang gamitin nito maliban na lang kung talagang kinakailangan at mas mabuting matuto rin siya ng ibang magic. Pero tumutol si Megumin. Ayon sa kanya, iyon lang ang kaya at gusto niyang gamitin. Kahit may iba pang magic types, hindi niya raw ito gagamitin dahil ang tanging hangarin niya ay ang explosion magic kahit isang beses lang niya itong magamit kada araw. Sandaling natahimik ang grupo dahil sa matinding dedikasyon niya. Si Aqua pa nga ay tila natuwa, pero si Kazuma, diretso niyang sinabi na parang wala silang napalang matinong wizard. Dagdag pa niya, base sa laban kanina, parang wala ring silbi ang goddess na kasama niya. Nagpanggap na lang na masaya si Kazuma at sinabing pagdating sa guild, hahatiin nila ng pantay-pantay ang reward. Pero agad siyang pinigilan ni Megumin at mariing sinabi na hindi niya kailangan ng bayad, ang gusto lang niya ay magamit ang kanyang explosion magic. Sinubukan pa niyang kumbinsihin si Kazuma na mapasa sa kanya ang kapangyarihan ng isang archwizard kung papakainin lang siya at bibilhan ng kagamitan. Hindi agad pumayag si Kazuma dahil para sa kanya, masasayang lang ang lakas ni Megumin sa isang baguhang party tulad nila. Habang nagtatalo sila kung tatanggapin ba siya o hindi, may ilang kababaihang nakarinig sa usapan. Nang makita nilang balot ng laway sina Aqua at Megumin, inakala nilang inabuso sila ni Kazuma at tinawag pa siyang manyak. Dahil doon, biglang sumigaw si Megumin na ayos lang sa kanya kahit anong kamanyakan ang gawin sa kanya na lalo lang nagpalala sa sitwasyon. Agad siyang pinigilan ni Kazuma bago pa ito makapagsalita ng kung ano-ano, at sa huli, napilitan na rin siyang tanggapin si Megumin bilang opisyal na miyembro ng kanilang grupo. Kinagabihan, ipinakita nila sa guild receptionist na natapos na nila ang quest.
Dahil dito, nag-level up si Kazuma ng 4 na beses. Ibinigay na rin sa kanila ang kabuuang reward na 110,000 eres. Pero imbes na matuwa, napabuntong hininga si Kazuma. Kapag hinati sa tatlo, tig-36,000 eres lang sila at muntik pa silang mamatay para doon. Habang nag-iisip siya kung sulit ba ang lahat, may isang babae ang lumapit at nagsabing nakita niya ang recruitment poster nila. Pagkakita ni Kazuma sa babae, tila kumislap ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi na tumatanggap pa sila ng bagong miyembro. Sa isip niya, sobrang swerte nila, isa itong knight at napakaganda pa. Nagpasalamat ang babae at sinabing matagal na siyang naghihintay sa pagdating ng isang tulad niya. Nagpakilala siya bilang si Darkness at halatang sabik na sabik habang nakikiusap na isali na siya sa kanilang party. Hinawakan ni Darkness ang kamay ni Kazuma at tinanong kung kasama niya ba ang dalawang babaeng nabalot ng laway kanina at kung ano ang nangyari sa kanila. Ipinaliwanag ni Kazuma na kinain sila ng mga giant toads kaya ganoon ang itsura nila. Nagulat si Darkness at mariing sinabi na bilang isang knight, hindi niya hahayaang maulit iyon sa dalawang babae. Habang nagsasalita ito, napansin ni Kazuma ang kakaibang intensity sa kilos niya at napaisip na parang may pagkakapareho ito kina Aqua at Megumin pagdating sa pagiging unique. Dahil baguhan pa lang sila at aminado siyang mahina pa siya, sinabi ni Kazuma na baka mas mabuting maghanap na lang si Darkness ng ibang party. Pero tila lalo pa itong naging determinado. Inamin niyang kumpiyansa siya sa kanyang lakas at stamina, ang problema lang, hindi raw niya madalas matamaan ang kalaban sa kanyang mga atake. Lumapit muli si Darkness at sinabing siya na lang ang magiging frontline at magsisilbing shield ng grupo. Dahil sa sobrang lapit ng mukha nito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kazuma, at sa sobrang excitement ay napaamin pa siyang nakakakaba ito para sa isang virgin na tulad niya. Sa kabila nito, pinigilan niya ang sarili at sinabing hindi niya kayang gawing shield ang isang babae. Makikitang nasa loob ng guild si Aqua at abala sa pagpapakita ng magic tricks habang tuwang-tuwa naman ang mga tao sa kanya. Nang makita niya si Kazuma, ipinagmalaki pa niya ito sa lahat na parang siya ang dahilan ng performance niya. Habang kumakain, tinanong ni Kazuma si Megumin kung posible bang matuto ng bagong skill gamit ang mga skill points na nakuha niya. Ipinaliwanag ni Megumin na kailangan munang may magturo sa kanya ng skill bago ito lumabas sa kanyang adventurer card. Kapag naturuan na siya, saka pa lang niya ito magagamit. Dahil doon, naisip ni Kazuma na kung tuturuan siya ni Megumin, baka matutunan din niya ang explosion magic. Agad namang sumang-ayon si Megumin, halatang excited, at sinabing tuturuan niya siya hanggat gusto niya. Pinakalma siya ni Kazuma at pabirong tinawag na little girl, pero dinamdam iyon ni Megumin kaya biglang nagbago ang mood nito at tumahimik na lang. Ilang sandali pa, dumating si Darkness at naupo sa tabi ni Kazuma. Diretso niyang tinanong kung maaari na ba nilang ituloy ang naputol nilang usapan kagabi at kung pwede na ba siyang sumali sa party. Agad tumanggi si Kazuma, pero napansin niyang parang mas natuwa pa si Darkness sa pagtanggi niya. Maya-maya, may lumapit na babae at nagpakilalang kaibigan ni Darkness. Tinanong niya si Kazuma kung gusto ba niya ng useful skill. Bilang isang thief, inalok niyang turuan siya ng thief skill kapalit lang ng kaunting skill points at tiniyak niyang magagamit niya ito. Nang tanungin siya kung interesado siya, sinabi nitong bayaran lang siya ng isang basong alak at agad namang pumayag si Kazuma. Agad namang sinimulan ng babae ang pagtuturo kay Kazuma at may nirekomenda pa siyang skill para sa kanya. Ipinakita muna niya kung paano ito gamitin. Nang banggitin niya ang salitang steal, biglang nagliwanag ang kanyang kamay. Pagkawala ng liwanag at pagbukas ng kanyang palad, hawak na niya ang coin pouch ni Kazuma. Ipinaliwanag ng babae na isa itong thief skill, ang steal, na kayang kumuha ng item mula sa target. Nang ibabalik na sana niya ang pouch, bigla siyang naghamon kay Kazuma. Bakit hindi raw ito matuto ng skill at subukang nakawin pabalik ang pouch mula sa kanya? Napaisip si Kazuma pero pumayag din. Inilabas niya ang kanyang adventurer card at nag-allocate ng skill points sa mga gusto niyang matutunan. Pagkatapos nito, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang katawan, parang may nagbago sa kanya mismo. Agad niyang sinubukan ng bagong steal skill. May naramdaman siyang biglang sumiksik sa kanyang kamay at nang buksan niya ito, hindi coin pouch ang laman, kundi panty ng babae. Napahiyaw ang babae at agad na sinabing ibalik yon. Samantalang si Kazuma, may halong gulat at awkward na ekspresyon, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Darkness naman ay nakatitig lang, tila shocked sa buong eksena na naganap. Pagbalik ni Kazuma, napansin agad ni Aqua ang babaeng umiiyak at tinanong kung ano na naman ang ginawa niya. Sumagot si Darkness na na-depress lang daw ang babae dahil habang tinuturuan niya si Kazuma ng thief skill, hindi lang panty ang nakuha nito, pati na rin ang pera niya. Halos maiyak na sinabi ng babae na kahit ibalik pa niya ang coin pouch ni Kazuma, hindi pa rin sapat iyon kapalit ng nangyari.
Handa raw siyang magbayad ng kahit ano, maibalik lang ang kanyang panty. Kita sa mukha ni na Aqua at Megumin ang matinding dismaya habang si Kazuma naman ay paulit-ulit na sinasabing tumigil na ito sa pagsasalita. Habang nagsasalita ang babae, napapansin ni Kazuma na nanlalamig ang tingin ng mga kababaihan sa paligid ng guild. Tinanong ni Aqua kung talagang natutunan na ba niya ang thief skill. Kampante namang ipinakita ito ni Kazuma, pero nang gamitin niya muli ang steel, biglang napaluha si Megumin. Pagbukas ng kamay ni Kazuma, hawak na naman niya ang itim na panty nito. Dahil doon, diretsahang tinanong ni Megumin kung nag-change job na ba siya mula adventurer tungo sa pagiging manyak at nakiusap na ibalik na ang kanyang panty. Lalong naguluhan si Kazuma dahil iba na naman ang nakuha niya. Biglang pumagitna si Darkness at sinabing hindi na niya palalampasin ang ginagawa ni Kazuma, kasabay ng muling pag-iit na isali na siya sa party. Pero tumanggi pa rin si Kazuma. Sa isip niya, ayaw na niyang madagdagan pa ng isa pang weirdo ang grupo nila. Samantala, napatanong si Aqua kung ito ba ang babaeng kinukwento niya sa kanila kagabi. Nang tingnan ni Megumin ang adventurer card ni Darkness, nakitang isa itong crusader, kaya technically wala silang rason para hindi siya isali sa party. Kinausap ni Kazuma si Darkness ng masinsinan. Sinabi niyang kahit hindi halata sa kanila, seryoso silang balak talunin ng Devil King at siguradong magiging mapanganib ang kanilang adventure. Idinagdag pa niya na kung sakaling madakip ng Devil King ang isang tulad niyang babae, tiyak na kakilakilabot ang maaaring mangyari. Pero sa halip na matakot, nakangiting sinang-ayunan iyon ni Darkness. Ayon sa kanya, iyon naman talaga ang duty at expectation ng isang female knight. Lalong nagtaka si Kazuma sa naging reaksyon nito. Pagkatapos, kinausap din niya si Megumin at pinaintindi na ang haharapin nila ay isang Devil King, hindi ito basta-basta. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili na manatili kung delikado. Pero imbes na umatras, tila mas lalo pang ginanahan si Megumin sa ideya ng mas mapanganib na laban. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng emergency quest announcement, lahat ng adventurers ay kailangang magtungo agad sa front gate. Makikita ang takot sa mga tao dahil hindi nila inaasahan ang biglaang pangyayari. Agad namang kumilos ang mga adventurers. Nagtanong si Kazuma kung anong klaseng mga nilalang ang paparating. Sagot ni Aqua, cabbage, habang may daladala itong basket. Maya-maya, nagsigawan ng lahat ng harvest time at inanunsyo ang quest, talunin at hulihin ang lahat ng cabbage na papunta sa lungsod. Sa mundong ito, lumilipad ang mga cabbage. Kapag naging masarap at hinog na ang mga ito, sa halip na magpa-harvest, lumilipad sila papunta sa malalayong lugar para hindi makain ng tao. Kaya tuwing harvest season, todo effort ang mga adventurers para mahuli ang mga ito. Dagdag pa ng receptionist, bawat cabbage ay may halagang 10,000 eres, kaya lalo pang ginanahan ang lahat. Si Kazuma naman, gusto na lang umuwi at matulog. Pero tinawag siya ni Darkness at sinabing magandang pagkakataon nito para ipakita ang kakayahan niya bilang crusader. Agad siyang sumugod, ngunit sa bawat pagwasiwas niya ng espada, wala siyang natatamaan kahit isa. Samantala, may ilang adventurers nang nasasaktan sa banggaan ng mga cabbage. Matapang silang pinrotektahan ni Darkness, sinalo ang mga atake habang unti-unting nasasira ang kanyang armor. Habang nagkakagulo, napapansin ng ilan ang pagkapunit ng kanyang damit. Tila mas lalo pa itong naging determinado sa gitna ng laban at napansin ni Kazuma na parang ine-enjoy pa niya ang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Megumin ay sabik na sabik gamitin ang kanyang explosion magic. Hindi nagtagal, naghanda siya at nagpakawala ng isang napakalakas na pagsabog na hindi lang mga cabbage ang nadamay, kundi pati ilang adventurers na nasa paligid. Nagtagumpay silang talunin at mahuli ang lahat ng cabbage. Habang kinakain ng ilan sa mga ito, napansin ni Kazuma na surprisingly masarap pala talaga ang lasa nila. Pinuri ni Aqua ang ipinakitang tapang ni Darkness habang kalmadong sinabi nito na iyon naman talaga ang tungkulin ng isang crusader, ang maging pader na poprotekta sa kahit sino. Pinuri rin ni Megumin ang pagsuporta ni Aqua sa mga tao bilang isang archpriest. Napatanong tuloy si Kazuma kung ganoon ba talaga kaimportante iyon. Namangha si Darkness sa kapangyarihan ni Megumin, lalo na nang mapasabog nito ang napakaraming cabbage sa iisang atake. Samantala, pinuri rin ni Aqua si Kazuma dahil ginamit niya ang lurk skill para i-erase ang presence niya, saka pumunta sa likuran ng mga cabbage at nakawin ang kanilang mga pakpak gamit ang steel. Dahil dito, binansagan siyang Great Cabbage Thief. Pero imbes na matuwa, lalo lang siyang nairita. Sa huli, napansin ni Aqua na mukhang maganda na ang lineup ng party nila, may Archpriest, Archwizard, at Crusader, pawang mga advanced job classes. Sa isip naman ni Kazuma, wala sana siyang rason para tanggihan kung normal lang ang mga ito.
Kahit mukhang perfect na ang kombinasyon nila, pakiramdam niya mas lalo pa silang maghahirap sa hinaharap dahil sa mga kakaibang personalidad ng kanyang mga kasama. Matapos ang Harvest Quest, muli na namang naka-acquire si Kazuma ng panibagong skill, natutunan niyang lumikha ng tubig. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglabas ng malinaw na tubig mula sa kanyang kamay. Lumapit si Darkness at ipinakita ang bagong ayos niyang armor, sabay tanong kung ano ang masasabi ni Kazuma. Walang preno naman siyang sumagot na mukha itong armor ng anak ng mayamang pamilya. Dahil doon, inamin ni Darkness na may mga pagkakataong gusto rin niyang mapuri. Namula pa ang kanyang mukha habang sinasabing hindi raw talaga marunong magpakita ng awa si Kazuma. Biro namang sagot ni Kazuma, mas mabuti pang pagtuunan niya ng pansin ang manyak sa grupo, sabay tingin kay Megumi na tila sobrang attached sa kanyang staff. Samantala, si Aqua ay nakikipagtalo sa receptionist dahil hindi niya matanggap ang mababang bayad sa mga nahuli niyang gulay. Ipinaliwanag ng receptionist na karamihan sa nakuha niya ay letes, kaya mas mababa ang reward. Walang nagawa si Aqua kundi lumapit kay Kazuma. Nakangiti at nagpapakyut, tinanong niya kung magkano ang nakuha nitong reward sa huling quest. Nang sagutin siya ni Kazuma na halos 1 million eres, sabay-sabay silang nagulat sa narinig. Ipinaliwanag ni Kazuma na halos lahat ng cabbage na nahuli niya ay high XP, kaya malaki ang naging reward niya. Nang marinig yun, hindi na napigilan ni Aqua ang sarili, agad siyang lumapit at nagmakaawa na pahiram muna ng pera dahil naubos na raw ang kanya. Mariing sinabi ni Kazuma na balak niyang gamitin ang pera para makaalis na sila sa tulugan ng kabayo at makakuha ng mas maayos na matutuluyan. Pero inasar siya ni Aqua, sinabing bilang lalaki na minsang katabi siya sa gabi, siguradong gusto lang daw nito ng private room. Hindi na hinayaang tapusin ni Kazuma ang pang-aasar niya, at para matapos na ang usapan, napilitan na lang siyang pahiramin si Aqua. Kinabukasan, makikitang nagbago na ang kasuotan ni Kazuma, mas maayos at mas bagay na sa isang adventurer. Napansin ito ni Megumin at nasabi niyang mukha na talaga itong tunay na adventurer. Halata rin ang excitement ng bawat isa na kumuha ng panibagong quest. Kaya naman nagsuggest si Kazuma na dahil mating season na ng mga giant toads, baka pwede nilang iyon na lang ulit ang gawin. Pero agad siyang hinarang ni na Megumin at Aqua. Nagtaka si Darkness at tinanong kung bakit tutol ang dalawa. Ipinaliwanag ni Kazuma na natroma na kasi sila sa mga palaka, kinain na sila ng mga ito at nabalot pa ng malagkit na slime. Habang tinitingnan nila ang quest board, napansin nilang puro difficult quests na lang ang natitira. Halos walang beginner-friendly na pwedeng kunin. Lumapit ang babaeng receptionist at ipinaliwanag na may isa sa mga tauhan ng Devil King ang namataan malapit sa kanilang lungsod. Dahil dito, nagsitago ang karamihan sa mga weak monsters sa paligid. Kaya bumaba ang bilang ng mga requests at ang mga natira na lang ay puro delikadong misyon. Kinabukasan, nagpasama si Megumin kay Kazuma para tulungan siya sa kanyang training dahil kapag naubos ang lakas niya matapos gumamit ng explosion magic, wala nang magbubuhat sa kanya pauwi. Sa labas ng lungsod, nakita nila ang isang tila abandonadong castle. Itinuro ito ni Megumin at sinabing iyon ang gagawin niyang target sa training. Naghanda siya, binigkas ang kanyang oras iyon, at nang pakawalan niya ang explosion, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Pagkatapos nito, gaya ng dati, agad siyang nawala ng lakas. Doon nagsimula ang daily routine ni Kazuma kasama si Megumin. Habang si Aqua ay araw-araw na nagtatrabaho sa part-time job dahil kapos sa pera, at si Darkness naman ay pansamantalang umuwi sa kanilang pamilya para mag-training, si Megumin ay walang palya sa kanyang practice. Ulan man o tirik ang araw, tahimik na hapon man o maagang umaga, patuloy niyang pinapasabog ang abandonadong castle araw-araw. Isang araw, napansin ni Kazuma na mas maayos at mas kontrolado ang pagsabog ni Megumin kaysa dati. Hindi niya napigil ang purihin ito, sinabing tila mas gumagaling na siya sa bawat araw ng training. May dalang pagkain si Aqua at inalok si Kazuma na sabayan siyang kumain. Pero sa kalagitnaan ng tahimik na sandali, biglang sinabi ni Kazuma na sa tingin niya ay hindi nila kayang talunin ang Devil King. Wala raw siyang kahangahangang kapangyarihan tulad ng mga bida sa fairy tales. Nalungkot si Aqua sa narinig at mahinang sinabi na kung ganoon, hindi na siya makakauwi. Naiirita namang sumagot si Kazuma na bilang isang goddess, dapat may magawa siya, tulad ng paggabay sa isang tunay na hero o kaya'y pagsil sa Devil King para magkaroon ng oras ang bayani na lumakas. Dahil dito, tuluyan nang napaiyak si Aqua. Sa gitna ng iyak nito, sinabi pa ni Kazuma na kung may ituturo man siya, sana ay recovery magic dahil yon ang forte niya. Tumanggi si Aqua at sinabing kahit ano raw ang ituro niya, huwag lang ang recovery magic. Patuloy siyang umiiyak, kaya napasabi si Megumin kay Kazuma na napakasakit niyang magsalita para sa isang babae.
Biglang naputol ang tensyon nang sumigaw ang receptionist ng guild ng emergency announcement. Inutusan ng lahat ng adventurers na maghanda at magtungo agad sa front gate upang makipaglaban. Pagdating nila sa front gate, tumambad sa kanila ang isang knight na walang ulo, nakasakay sa itim na kabayo. Nagsalita ito at ipinakilalang siya ang isa sa mga leader ng hukbo ng Devil King. Agad siyang nakilala ni Darkness, si Dullahan. Galit na galit ito dahil may paulit-ulit na nagpapasabog sa kanyang kastilyo araw-araw. Tinanong niya kung sino ang gumagamit ng explosion magic na yon. Nagtinginan ng lahat dahil iisa lang naman ang kilala nilang kayang gumawa nito at sabay-sabay silang napatingin kay Megumin. Matapang na naglakad si Megumin papunta kay Dullahan at buong yabang na nagpakilala. Napatanong pa ang knight kung anong klaseng pangalan yon. Ipinahayag ni Megumin na ang araw-araw na pagpapasabog niya sa kastilyo ay isang strategy para palabasin siya, tila ba tinatakot pa niya ito. Naiintindihan man ni Dullahan ang paliwanag, mariin niyang sinabi na tigilan na niya ang pagpapasabog sa kanyang kastilyo. Pero tumanggi si Megumin. Ayon sa kanya, kailangan niyang gumamit ng explosion magic araw-araw, kung hindi, pakiramdam niya ay para siyang mamamatay. Nagtaka si Dullahan dahil ngayon lang daw siya nakarinig ng ganoong dahilan. Tinanong niya kung wala ba talaga siyang balak tumigil at buong tapang na sumagot si Megumin ng oo. Habang umiinit ang tensyon, tinawag ni Megumin si Aqua bilang kanyang sensei. Agad namang tumakbo si Aqua at tumabi sa kanya. Napansin ni Dullahan na isa itong archpriest, ngunit may pagmamataas niyang sinabi na hindi siya basta mapo-purify ng isang low-level priest. Sa halip, pahihirapan muna raw niya ang babaeng Crimson Demon na si Megumin. Mula sa kanyang kamay, naglabas si Dullahan ng itim na aura at nagdeklara na mamamatay si Megumin sa loob ng 7 araw. Ngunit bago pa tumama ang sumpa, mabilis na hamarang si Darkness at siya ang tumanggap ng curse. Nagkagulo ang grupo. Tumakbo si Kazuma papunta sa kanila habang mariing sinabi ni Dullahan na ang crusader nila ay mamamatay pagkalipas ng 1 linggo at nangyari yun dahil kay Megumin. Dagdag pa niya, makikita raw ni Megumin ang pagdurusa ng kanyang kasamahan at pagsisisihan ng kanyang ginawa. Makikita ang pag-aalala sa mukha ni Megumin habang si Darkness naman ay tila may kakaibang excitement sa kabila ng sitwasyon. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Dullahan na kung gusto nilang maputol ang sumpa, pumunta sila sa kanyang kastilyo. Sandaling nag-isip si Megumin at nagpasyang pupunta siya roon para harapin si Dullahan. Lumapit si Kazuma at sinabing sasamahan niya siya. Tinanong siya ni Megumin kung sigurado ba siya dahil may mga undead sa kastilyo at hindi epektibo ang ordinaryong armas laban sa mga ito. Sagot ni Kazuma, aasahan niya ang kanyang magic laban sa mga ito. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang nagcast si Aqua ng Sacred Break spell kay Darkness. Dahil isa itong spell-based curse, agad itong nabasag at nawala ang sumpa. Kampanteng sinabi ni Aqua na sisiw lang sa kanya ang ganoong klaseng curse. Dahil dito, naghiyawan ng mga tao sa paligid at labis na natuwa sa ipinakitang kapangyarihan ni Aqua. Habang tinititigan ni Kazuma ang natutulog na si Aqua, napabuntong hininga siya. Para sa kanya, parang walang kwenta ang perang hawak niya, ang kaunting ipon, at ang pag-aalaga sa isang goddess na palaging problema ang dala. Hindi ito ang inasahan niyang buhay sa isang parallel world. Ang nasa isip niya noon, makipaglaban sa mabagsik na dragon gamit ang Holy Sword, purihin bilang isang tunay na hero, at magkaroon ng matinong party members. Iyon ang pangarap niya. Samantala, naiinis si Aqua dahil puro utang na lang ang buhay niya. Sinabi niyang kailangan na talaga nilang kumuha ng quest para magkapera siya. Nagmakaawa pa ito kay Kazuma at nagreklamo na sawa na siyang mag-part-time job sa shopping district. Nangako pa siyang magtatrabaho na siya ng maayos. Napailing na lang si Kazuma at nasabing nakakaawa ang self-proclaimed goddess na ito. Kaya sinabi niyang siya na ang pumili ng quest para sa kanila. Habang tumitingin si Aqua, may napili agad siya, pero mabilis iyong inagaw ni Kazuma dahil high-level quest pala iyon. Muling pumili si Aqua. Ayon sa napili niya, marumi na ang tubig ng isang lawa sa kalapit na lungsod at may ilang alligators na rin ang namamahay doon. Ang hiling ng nag-request ay ma-purify ang tubig para kusang umalis ang mga halimaw. Nang mabasa ni Aqua na 300,000 eres ang reward, agad siyang natuwa at sinabing perpekto ang quest na iyon para sa kanya. Nagtanong si Kazuma kung kaya ba talaga ni Aqua na i-purify ang lawa. Kampante namang sumagot si Aqua na isa siyang goddess, makikita raw iyon sa kanyang itsura at pati na sa kanyang pangalan. Dahil doon, sinabi ni Kazuma na kung ganoon, gawin na lang niya mag-isa para sa kanya mapunta ang buong reward na 300,000 eres. Biglang nag-alala si Aqua. Paano raw kung may umatake na halimaw habang nakafocus siya sa pagpupurify? Mas mabuti raw kung may magpoprotekta sa kanya. Tinanong ni Kazuma kung gaano katagal yon aabutin.
Nag-isip si Aqua at nang sabihin niyang halos kalahating araw, napailing na lang siya. Pero agad nagmakaawa si Aqua na tulungan siya. Nang tanungin kung paano ba niya gagawin ang purification, ipinaliwanag ni Aqua na kailangan lang niyang hawakan ng tubig para malinis ito. Dahil dito, may naisip na plano si Kazuma, isang paraan para ma-purify ang lawa nang hindi nalalagay sa panganib si Aqua. Habang papunta sila sa lawa, makikitang nasa loob si Aqua ng isang kulungan. Iyon pala ang naisip na paraan ni Kazuma para manatili siyang ligtas habang ginagawa ang quest. Pagdating sa lake, agad sinimulan ni Aqua ang purification habang sina Kazuma ay nasa medyo malayong distansya para magbantay. Lumipas ang 2 oras, pero wala pa ring malinaw na pagbabago sa tubig at wala ring halimaw na nagpapakita. Sumigaw si Kazuma at tinanong kung kumusta na ang pagpupurify. Sagot naman ni Aqua, maayos daw ang lahat. Ngunit habang nag-uusap sila, bigla na lang napasigaw si Aqua dahil papalapit na sa kanya ang mga alligators. 4 na oras na ang lumipas. Makikitang pilit ng sinisira ng mga alligators ang kulungan ni Aqua habang tuloy-tuloy naman niyang ginagamit ang purification para unti-unting luminis ang tubig at para na rin maprotektahan ang sarili laban sa mga halimaw. Kahit malakas na nilang inaalog ang kulungan, hindi pa rin tumitigil si Aqua. Sumigaw si Kazuma at sinabing magsabi lang siya kung sasuko na ito para agad nila siyang iligtas. Ngunit mariing tumanggi si Aqua. Hindi raw siya sasuko dahil hindi niya makukuha ang reward. Kahit halatang takot na sa mga halimaw na nakapaligid sa kanya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpupurify ng lawa. Pagkalipas ng 7 oras, tuluyan ng lumino at nalinis ang tubig ng lawa. Unti-unti ring nagsialisa ng mga alligators na tila hindi na kayang tiisin ang purified na tubig. Kinamusta ni Kazuma si Aqua pero hindi ito sumasagot. Nang tanungin niya kung anong problema, bigla na lang napaiyak si Aqua. Kaya sinabi nila na maaari na siyang lumabas sa kulungan at umuwi na sila. Ngunit sa malungkot at nanginginig na boses, sinabi ni Aqua na huwag na siyang palabasin at iuwi na lang siya habang nasa loob pa rin ng kulungan dahil nakakatakot daw ang mundo sa labas nito. Isang grupo ng adventurers ang matagumpay na nakalaban sa isang legendary ancient dragon at nangunguna rito si Mitsurugi Kyuya, isang lalaking na-reincarnate sa mundong ito bilang hero. Gamit ang kanyang cursed sword gram, buong tapang niyang hinarap at natalo ang dragon. Pagbalik nila sa lungsod, pinuri siya ng 2 niyang babaeng kasamahan. Halata pang ang nagseselos ang isa habang mahigpit na niyayakap si Kyuya dahil sa kanyang tagumpay. Sa isip ni Kyuya, naalala niya ang pangako niya sa isang goddess ang talunin ng Devil King at iligtas ang mundo para sa kanya. Habang nasa lungsod, may narinig siyang boses na kumakanta. Pamilyar ito sa kanya kaya agad niya itong hinanap. Laking gulat niya nang makita na ang boses ay nanggagaling sa isang babaeng nakakulong sa isang cage at nakilala niya ito bilang ang mismong goddess. Agad niya itong nilapitan at sinira ang cage para makalabas ito. Ngunit kinumprante siya ni Darkness at mariing sinabing huwag basta-bastang hahawakan ang kanilang kakampi, sabay tanong kung sino ba siya. Nagtaka rin si Kazuma at tinanong kung kilala ba niya ang lalaki dahil tinatawag dito si Aqua na goddess. Nang marinig ni Aqua ang salitang iyon, bigla siyang nabuhayan. Lumabas siya ng cage at may kumpiyansang tinanong si Kyuya kung ano ang kailangan nito sa isang goddess na tulad niya. Nagpakilala si Kyuya bilang ang taong nakatanggap ng cursed sword gram mula sa kanya bago siya ma-reincarnate. Ngunit tila hindi siya maalala ni Aqua. Dahil sa dami raw ng kanyang nire-incarnate, natural lang na may makalimutan siya. Tinanggap iyon ni Kyuya at sinabi na araw-araw niyang pinagbubutihan ang kanyang tungkulin bilang hero. Pagkatapos, seryoso niyang tinanong si Aqua kung bakit siya nakakulong sa isang cage. Nang malaman ni Mitsurugi Kyuya ang dahilan kung bakit nakakulong si Aqua, hindi siya makapaniwala kina Kazuma. Galit niyang kinwestiyon kung bakit nila hinayaang mangyari iyon sa isang goddess at bakit pa niya ito isinama sa mundong ito. Halatang nag-aalab ang galit niya kay Kazuma, kaya hindi na rin nakatiis si Darkness at pinagsabihan ng lalaki. Kalaunan ay kumalma si Kyuya at napansin niyang ang mga kasama ni Kazuma ay isang crusader at isang archwizard. Inamin niyang maayos ang party nito. Ngunit hindi pa rin nawala ang inis niya, kaya inalok niya sina Darkness at Megumin na sumali sa kanyang grupo. Nangako pa siyang bibilhan sila ng full set ng high-grade equipment. Hindi naging maganda ang reaksyon ng tatlo, tila naiilang at hindi natutuwa sa mga sinabi niya. Kaya sinabi ni Kazuma na mukhang nagkaisa na ang kanyang mga kasama na tanggihan ang alok at nagpaalam na sila. Pero hindi pa tapos si Kyuya. Humarap siya kay Kazuma at sinabing hindi niya kayang iwan si Aqua sa ganoong environment. Ramdam na ni Kazuma kung saan patutungo ang sitwasyon. Hinamon siya ni Kyuya kung gusto ba niya ng laban. Kapag nanalo siya, sasama si Aqua sa kanya. Pero kung matatalo siya, susundin niya ang kahit anong hiling ni Kazuma. Pagkarinig nito, hindi na nag-aksaya ng oras si Kazuma.
Agad siyang umatake at ginamit ang kanyang steel skill. Nakuha niya ang espada ni Kyuya at walang pag-aatubiling ibinagsak iyon sa ulo ng kalaban, dahilan para mawalan ito ng malay at tuluyang matalo. Nasaksihan ng dalawang babaeng kasama ni Kyuya ang nangyari at hindi matanggap ang pagkatalo. Sinigawan nila si Kazuma na ibalik ang espada dahil si Kyuya lang ang maaaring gumamit nito, isang bagay na sinang-ayunan pa ni Aqua. Napaisip si Kazuma. Dahil nasa kanya na rin ang espada, nagdesisyon siyang dalhin muna ito. Sinubukan siyang pigilan ng dalawang babae, pero tinakot niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabanta na gagamitin niya ang steel ability sa publiko kung hindi sila titigil. Dahil doon, natakot ang dalawa at napaatras na lamang. Habang nasa guild, galit na nagrereklamo si Aqua sa receptionist habang nagtataka naman sina Megumin at Darkness kung ano na naman ang nangyari. Paglapit ni Aqua sa kanila, inis nitong sinabi na 100,000 eres na lang ang makukuha niyang reward dahil nasira ang cage at 200,000 eres ang gagastusin para may pagawa iyon. Dahil dito, mariing sinabi ni Aqua na kapag nakita niya ulit ang lalaking iyon, gagamitan niya ito ng God Blow. At tila sinagot ng tadhana ang galit niya, biglang dumating si Mitsurugi Kyuya kasama ang dalawa niyang kasamahang babae na halatang takot. Paglapit ni Kyuya para kausapin si Aqua, agad niya itong pinatamaan ng God Blow sa mukha, dahilan para matamba ito. Galit siyang sumigaw at sinabing bayaran nito ang nasirang cage. Walang nagawa si Kyuya kundi bayaran agad ang halaga. Pagkatanggap ng pera, biglang nagbago ang mood ni Aqua, kitang-kita ang saya niya at agad umorder ng pagkain. Samantala, nakiusap si Kyuya kay Kazuma na ibalik na ang kanyang espada. Ngunit sumagot si Megumi na wala na sa kanila yon. Nang tanungin kung nasaan na, kalmadong sinabi ni Kazuma na naibenta na niya ito. Dahil dito, agad na umalis si Kyuya para hanapin ang espada. Napaisip naman si Darkness kung bakit tinatawag ng lalaki na Goddess si Aqua. Binigyan ni Kazuma si Aqua ng senyales na baka oras na para sabihin ang totoo. Kaya buong kumpiyansang nagpakilala si Aqua bilang isang goddess ng tubig. Ngunit sabay na napatitig sina Darkness at Megumin at tinanong kung nananaginip ba siya, halatang hindi naniniwala. Hindi pa man natatapos ang usapan, biglang nagkaroon ng emergency alert. Pinapapunta ang lahat sa front gate, lalo na ang party ni Kazuma. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila si Dulehan, galit na galit at tinatanong kung bakit hindi sila nagpunta sa kastilyo. Sa sobrang galit ng Dulehan, naglabas ito ng maitim na aura na bumalot sa buong katawan nito. Nagtaka si Kazuma at napatanong kung bakit ito galit gayong hindi na sila ang nagpapasabog ng kastilyo nito. Ngunit tinawag silang sinungaling ng Dulehan at itinuro si Megumin bilang salarin na araw-araw umaatake sa kanyang kastilyo. Nang mapatingin si Kazuma kay Megumin, umiwas ito ng tingin. Agad niya itong pinagsabihan at kinurot pa ang magkabilang pisngi. Dahil doon, napaamin si Megumin. Sinabi niyang hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng pagpapasabog sa isang malaki at matigas na bagay. Hindi makapaniwala si Kazuma, lalo na't alam niyang hindi na ito makakagalaw pagkatapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kaya tinanong niya kung sino ang kasama nito tuwing ginagawa yon. Doon niya napansin si Aqua at nalaman niyang ito pala ang sama-sama kay Megumin. Nagdahilan si Aqua na hindi siya makakuha ng madaling quest dahil sa Dulehan, kaya gusto niyang makaganti rito. Muling pinakawalan ng Dulehan ang kanyang nakakatakot na aura na ramdam ni Kazuma. Ayon dito, bilang isang knight, ang pagprotekta sa kanilang crusader at ang tanggapin ng kanyang sumpa ay masasayang lamang, handa raw niyang ipakita ang kaparusahan. Ngunit bigla itong napatigil. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Darkness, buhay at nakatayo pa rin sa harap niya. Makikitang inaasar pa ni Aqua ang Dulehan, hinihintay pala nito ang pagdating nila, pero wala itong kaalam-alam na nadispel na niya ang curse bago pa ito umalis noon. Napahalakhak si Aqua habang itinuturo ang Dulehan. Nauutal namang nagbanta ang Dulehan na kaya niyang wasakin ang bawat bahay sa lungsod. Pero agad siyang ginamitan ni Aqua ng turn undead. Nang tamaan, napasigaw ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Ayon kay Aqua, parang hindi raw epektibo, pero sagot ni Kazuma, mukhang masakit naman base sa sigaw nito. Pagbangon ng Dulehan, tinanong pa kung baguhan lang ba siya, saka sinaman ng kanyang mga undead. Muling gumamit si Aqua ng magic at muli ring napasigaw ang Dulehan, kahit doda pa rin siya sa bisa nito. Inutusan na ng Dulehan ang kanyang hukbo na umatake, pero kay Aqua lang nakatutok ang mga ito at hinabol siya. Nadamay si Kazuma sa pagtakbo ng Damaikit sa kanya si Aqua. Dito nakaisip ng plano si Kazuma. Sinabihan niya si Megumi na ihanda ang explosion at inakit nila ang mga undead pabalik kay Dulehan. Masayang sinimula ni Megumi ng kanyang chant, nagdilim ang langit at isang napakalakas na pagsabog ang Samaire sa hukbo. Tulad ng dati, nawala ng malay si Megumin habang pinupuri siya ng mga tao.
Pero hindi pa tapos ang laban dahil buhay pa si Dullahan. Matapang namang hamarang si Darkness sa kanya. Habang nag-aalala si Kazuma kung paano nila ito matatalo, sinabi ng isang lalaki na paparating na ang kanilang ace, si Mitsuragi, ang lalaking ninakawan ni Kazuma ng espada noon. Habang wala pa ito, sumugod ang ilang adventurers. Inihagis ni Dullahan ang kanyang ulo sa ere at lumabas dito ang isang nagliliyab na mata, habang ang kanyang katawan sa lupa ang nakipaglaban sa mga tao at madali silang pinabagsak. Nagbanggaan naman ang espada ni Dullahan at Darkness. Sinubukan siyang pigilan ni Kazuma dahil wala itong laban, pero hindi umatras si Darkness dahil galit siya sa ginawa ni Dullahan sa mga tao. Habang naglalaban sila ay lumabas na naman ang pagiging masochistic ni Darkness at kahit hindi siya makakatama ay patuloy pa rin siyang sumusugod. Sa isang seryosong atake ni Dullahan ay napuruhan siya, pero pilit pa rin siyang bumabangon at hinahamon pa ang kalaban na atakihin siya ulit. Habang abala si Dullahan, nagkaroon ng oras si Kazuma na gumawa ng plano. Gumamit siya ng tubig at ginawa itong yelo upang pansamantalang mapigilan ang galaw ng kalaban. Sinubukan din niyang gamitin ang steel, pero hindi ito gumana dahil masyadong mataas ang level ni Dullahan. Habang pinagmamasdan ni Kazuma ang laban, naisip niya ang kahinaan ng undead sa mga RPG, tubig. Kaya inutusan niya ang ibang adventurers na gumamit ng water magic. Pinaulan na nila ng tubig si Dullahan at makikitang nagkataranta ito habang umiiwas. Nagtataka naman si Aqua kung ano ang ginagawa nila, kaya inis na sinabi ni Kazuma na tubig ang kahinaan ni Dullahan. Sinabi naman ni Aqua na kaya niyang gumamit ng flood class water magic, pero kailangan mo nang humingi ng sorry si Kazuma dahil tinawag niya itong walang kwentang goddess. Sinabi ni Kazuma na magsasorry siya mamaya, pero tinawag pa rin niya itong walang kwenta. Sa inis, ipinakita ni Aqua ang kanyang kapangyarihan bilang goddess. Sinimulan niya ang spell at naramdaman agad ni Dullahan ang napakalakas na magic kaya susubukan sana nitong tumakas, pero pinigilan siya ni Darkness. Gamit ang Sacred Create Water, bumagsak mula sa langit ang napakaraming tubig na bumahos sa paligid. Tinangay pa nito ang ilang tao at nasira ang pader ng lungsod. Kahit ganoon, buhay pa rin si Dullahan. Pero sinabi ni Kazuma na sa pagkakataong ito ay sigurado na siyang mananakaw niya ang weapon nito. Kampante pa rin si Dullahan dahil mababa ang level ni Kazuma, kaya inihagis niya ang kanyang ulo sa ere para umatake. Kasabay nito ay ginamit ni Kazuma ang steel, at sa halip na sandata, ang ulo mismo ni Dullahan ang napunta sa kanyang kamay. May demonyong ngiti sa mukha ni Kazuma habang sinabi niyang maglaro sila ng soccer. Sinipa niya ang ulo ni Dullahan at pinaglaruan ito ng mga adventurers na parang bola. Sa wakas, kinuha ni Aqua ang kanyang staff at ginamit ang Sacred Turn Undead sa katawan ni Dullahan. Dito tuluyang naglaho ang ulo at katawan nito habang lumiwanag ang kalangitan, senyales na nagtagumpay sila. Makikita naman si Darkness na nagdarasal para sa mga namatay na adventurers, pero nagulat siya nang marinig ang kanilang mga boses. Nang lumingon siya ay buhay pa pala ang mga ito. Dito sinabi ni Aqua na para sa kanya, napakadali lang mag-revive ng mga adventurers. Kinabukasan, pagdating ni Kazuma sa guild ay agad niyang narinig ang pagrereklamo ni Megumin, habang makikitang lasing naman si Aqua. Maya-maya ay lumapit ang receptionist kay Kazuma at sinabi nitong hinihintay nila ang kanyang pagdating dahil may special reward silang matatanggap. Dahil dito, napatanong si Kazuma kung bakit sila lang ang makakatanggap nito. Isang lalaki ang sumagot na dahil sila ang nakatalo sa isang leader ng Devil King's army. Sinangayunan naman ito ng iba pang adventurers at nagsimula silang purihin. Dagdag pa ng receptionist, ang reward nila ay 300 million eres na ikinagulat ng buong grupo. Dahil dito, nagkaroon pa sila ng quick meeting at agad na pinag-usapan kung paano nila hahatiin ang pera. Pero habang nag-uusap sila, may iniabot ang receptionist kay Kazuma. Nang basahin niya ito ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Ayon sa sulat, dahil sa flood-like water magic na sinama ni Aqua ay nasira ang outer walls ng lungsod at ang gastos para maayos ito ay 340 million eres. Ibig sabihin, mas malaki pa ang babayaran nila kaysa sa reward na matatanggap nila. Tila hindi naman apektado sina Megumin at Darkness at sinabi pa nilang kumuha na lang ulit sila ng quest kinabukasan. Samantala, napatulala na lang si Kazuma bago mariing sinabi na papatayin niya ang Devil King para tuluyan ng makatakas sa good-for-nothing na mundong ito. Pagkatapos ng nangyaring laban sa leader ng Devil King's army, dumating na ang winter sa lugar nila. Dahil dito, nasabi na lang ni Kazuma na kailangan niya ng pera. Nagtaka naman si Aqua at sinabi na lahat naman ng tao ay nangangailangan ng pera. Sinabihan pa niya si Kazuma na hindi ba ito nahihiya sa sarili niya dahil hinahayaan niyang matulog ang isang goddess sa kulungan ng kabayo. Mariing tinanong ni Kazuma si Aqua kung alam ba nito kung bakit desperado siyang magkaroon ng pera. Dahil daw yun sa utang nila.
Galit niyang sinabi na ang lahat ng reward sa mga quest nila ay napupunta lang sa pagbabayad ng utang na kasalanan din ni Aqua kung bakit sila nagkaroon. Ikinwento pa ni Kazuma na kaninang umaga lang ay nagyelo pa ang kanyang pilikmata dahil sa sobrang lamig ng kanilang tinutuluyan. Pero depensa naman ni Aqua kung hindi niya ginawa ang mga iyon laban kay Dullahan ay hindi nila ito matatalo. Sa katunayan, dapat pangaraw siyang purihin sa ginawa niyang tulong. Dahil dito, sinabi na lang ni Kazuma kay Aqua na bayaran na lang nito mag-isa ang utang nila. Napahiya naman si Aqua at agad humingi ng paumanhin. Maya-maya lang ay dumating na rin sina Megumin at Darkness. Nagtanong si Megumin kung nakahanap na ba sila ng quest na pwede nilang gawin. Pero ayon sa sitwasyon ng guild, nagdiriwang pa rin ang lahat dahil sa tagumpay nila laban sa leader ng Devil King's Army at ang reward sa laban ay hinati sa lahat ng nakisali. Dahil dito, halos walang rason para manghuli ng halimaw ngayong winter, lalo na't marami pa namang pera ang karamihan sa kanila. Habang tinitingnan nila ang mga available na quest, may napansin si Darkness na may 1 million Ares na reward. Ang gagawin lang ay patayin ang isang pack ng White Wolves, pero agad itong tinanggihan ni Kazuma. May nakita naman si Megumin na quest kung saan kailangan patayin ang isang bear sa isang tira lang. Ayon kay Megumin, ito na ang perfect chance para ipakita niya ang kanyang one-shot explosion magic. Pero tumutol din si Kazuma dahil baka ikamati pa nila ang quest na iyon. Dahil dito, siya na lang ang naghanap ng ibang quest hanggang sa makita niya ang Snow Sprite Kill quest. Nagtanong siya kung ano ba ang mga ito dahil base sa pangalan ay mukhang hindi naman malakas at ang reward ay 100,000 Ares bawat isa. Ipinaliwanag naman ni Megumi na maraming Snow Sprites sa Snowy Plains at napakahina lang ng mga ito kaya madaling talunin. Pero bago pa man siya matapos magsalita, sumingit agad si Aqua at sinabing kung iyon ang gagawin nilang quest ay maghahanda na siya. Nagtaka naman si Kazuma dahil mukhang masaya pa si Darkness kahit na mahihina lang na halimaw ang kanilang lalabanan, samantalang dati ay mahilig itong humarap sa mga malalakas na kalaban. Pagdating nila sa lugar, bumungad agad sa kanila ang napakaraming Snow Sprites. Napansin din ni Kazuma ang dala ni Aqua na parang lambat na panghuli lang ng insekto. Pero paliwanag ni Aqua, gagamitin niya yon para hulihin ang mga Snow Sprites at ilagay sa mga bote. May ideya pa nga siya na kung ihahalo nila ang mga ito sa inumin, magkakaroon sila ng malamig na drinks kahit kailan nila gustuhin. Hindi naman natuwa si Kazuma sa ideyang iyon. Napansin din niya na wala ang armor ni Darkness, kaya natanong niya kung anong nangyari dito. Pero dahil umiral na naman ang pagiging masochist ni Darkness, pinili na lang ni Kazuma na huwag na itong pansinin. Sinimulan na nga ni Kazuma ang pag-atake sa mga lumulutang na Snow Sprites. Si Aqua naman ay madaling nakakahuli gamit ang lambat at agad niya itong inilalagay sa mga boteng dala niya. Habang patuloy nilang pinapatay at hinuhuli ang mga Snow Sprites, napatanong si Megumin kung pwede na lang ba niya itong pasabugin gamit ang kanyang explosion magic. Agad naman itong pinayagan ni Kazuma. Hindi nagtagal ay inihanda na ni Megumin ang kanyang pag-atake at nang pakawalan niya ang napakalakas na explosion, mabilis na naglaho ang mga Snow Sprites dahil sa laki at lakas ng pagsabog. Nang lapitan ni Kazuma si Megumin na nakadapa na sa lupa, sinabi nito na 8 ang Snow Sprites na napatay niya at nag-level up pa siya dahil dito. Natuwa naman si Kazuma at nasabi niya mukhang madali at nakakatuwang patayin ang mga Snow Sprites, kaya nagtaka siya kung bakit hindi ito madalas gawin ng ibang adventurers. Pero maya-maya, may napansin silang paparating. Napansin din ni Kazuma na nagkukunwaring patay si Megumin. Doon ipinaliwanag ni Aqua kung bakit hindi ginagawa ng karamihan ang quest na iyon. Dahil lumaki si Kazuma sa Japan, malamang daw ay kilala niya ang halimaw na iyon, ang Winter Shogun. Nang makita nila ito, lalo namang natuwa at na-excite si Darkness. Pumorma na rin ang halimaw at tila handa na silang atakehin. Sa paglapit nito, isang mabilis na galaw lang ang ginawa nito at agad nitong naputol ang espada ni Darkness. Sinabi naman ni Aqua kay Kazuma na maunawain ang Winter Shogun. Pinakawalan pa niya ang mga Snow Sprites na nahuli niya at sinabi na kung hihingi sila ng paumanhin, malamang ay patatawarin sila ng halimaw. Agad na lumuhad si Aqua at sinabihan sina Kazuma na bitawan ang kanilang mga sandata at lumuhad din. Sumigaw naman si Kazuma kay Darkness na bitawan na nito ang natitirang espada, pero ayaw itong gawin ni Darkness dahil isa siyang knight. Kaya nilapitan na lang siya ni Kazuma at pilit siyang pinaluhod. Pero napansin ni Aqua na hawak pa rin ni Kazuma ang kanyang patalim. At nang iangat ito ni Kazuma, agad siyang inatake ng halimaw. Muling nagising si Kazuma sa afterlife, at doon ay sinalubong siya ng isang goddess na nagngangalang Ares. Sinabi nito kay Kazuma na tapos na ang kanyang buhay sa mundong iyon. Tila pamilyar naman kay Kazuma ang eksenang ito dahil ganito rin niya unang nakilala si Aqua.
Napansin din niya na mas sincere at mabait si Ares sa pagharap sa kanyang pagkamatay, kaya natuwa siya dahil hindi ito katulad ng walang kwentang goddess na si Aqua. Sinabi ni Ares na i-reincarnate niya si Kazuma pabalik sa Japan sa isang mayamang pamilya at sisiguraduhin niyang magiging komportable ang buhay nito. Lalong natuwa si Kazuma sa narinig at halos hindi mapigilan ang kanyang saya. Ikinwento pa niya kay Ares na nung una ay inakala niyang magiging parang masayang adventure game ang kanyang reincarnation. Pero ang nangyari, isang walang kwentang goddess ang naging kasama niya. Nakapag-recruit man sila ng mga kakampi, puro naman mga baliw ang napasama sa kanila. Bilang isang adventurer, ang nagawa lang daw niya ay magtrabaho bilang construction worker at manghuli pa ng mga repolyo. Nagkaroon pa siya ng malaking utang matapos nilang talunin ang isang boss ng kalaban. At ang pagtulog nila sa kulungan ng kabayo ay lalo lang nagpalala ng lamig kaya halos manginig siya sa lamig tuwing umaga. Habang kinukwento niya ito ay halos maluha si Kazuma, sinasabing parang hindi naging patas ang naging laro ng kanyang buhay. Nalungkot naman si Ares at sinabi na sana ay pagpalain siya sa kanyang susunod na buhay. Habang nagliliwanag ang kamay ni Ares para sa reincarnation, napaisip si Kazuma. Kahit papaano ay parang napamahal na rin siya sa good for nothing na mundong iyon at gusto pa sana niyang ipagpatuloy ang adventure kasama ang mga babaeng iyon kahit sandali pa. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Aqua na tinatawag siyang bumalik. Nakilala agad ni Ares ang boses nito. Sinabi ni Aqua na nagcast siya ng recovery magic sa katawan ni Kazuma kaya pwede na itong bumalik sa mundo nila. Pero pinigilan siya ni Ares dahil ayon sa rules ng Heaven, hindi iyon pinapayagan. Dahil dito, sinigawan ni Kazuma si Aqua na hindi nila pwedeng labagin ang laws of Heaven. Nagtanong naman si Aqua kung sinong goddess ang nagsabi noon at agad pa niya itong nilait. Nang sabihin ni Kazuma na ang goddess ay si Ares, lalo pa itong nilait ni Aqua at sinabi pang nagsusuot ito ng pad sa dibdib. Dahil sa sobrang gulo ni Aqua, napilitan si Ares na patigilin siya at sa huli, gagawin na lang niyang exception ang pagbabalik ni Kazuma kila Aqua. Binuksan na ni Ares ang gate pabalik sa parallel world at pakyut pa nitong sinabi kay Kazuma na ang nangyari ay sikreto lang nilang dalawa. Sa muling pagmulat ng mata ni Kazuma, bumungad agad sa kanya ang tatlong babae. Napayakap sina Megumin at Darkness sa kanya habang si Kazuma naman ay nakahiga sa mga binti ni Aqua. Tinanong ni Aqua kung wala ba siyang sasabihin tulad ng pagpapasalamat dahil siya ang muling bumuhay kay Kazuma. Pero imbes na magpasalamat, nairita lang si Kazuma at napasigaw ng God Exchange. Nainis naman si Aqua sa sinabi niya at balak pa siyang sapakin para bumalik ulit sa afterlife pero agad itong pinigilan ni Darkness. Nagtanong naman si Megumin kung kamusta na ang pakiramdam ni Kazuma. Kaya chinek niya ang bawat parte ng kanyang katawan at sinabi na ayos lang naman siya. Natuwa naman si Megumin sa narinig dahil ayon sa kanya ay kakilakilabot ang paraan ng pagkamatay ni Kazuma. Nagtaka naman si Kazuma at tinanong kung paano siya namatay. Walang pag-aalinlangang sinagot ni Aqua na pinugutan siya ng ulo ng Winter Shogun. Pagbalik nila sa guild, ipinakita ni Aqua ang isang snow sprite na nasa loob ng bote. Sinabi niya na nagtabi siya ng isa at buti na lang ay hindi ito napansin ng Winter Shogun. Natuwa naman si Kazuma at sinabi niyang pakawalan na ito para mapatay niya. Pero tumanggi si Aqua dahil iuuwi daw niya ito at gagawin niyang parang refrigerator. Pinilit pa rin ni Kazuma na pakawalan iyon, kaya lumayo si Aqua, lumuhad pa sa sahig at sinabi na hindi niya ito hahayaang mamatay dahil binigyan na niya ito ng pangalan. Dahil dito, wala nang nagawa si Kazuma kundi hayaan na lang siya. Maya-maya, napatanong si Aqua kung ano bang kinakain ng Snow Sprite pero sinagot naman siya ni Megumi ng tanong kung kumakain ba talaga ng kahit ano ang mga ito. Habang nag-uusap sila, si Kazuma naman ay napapaisip tungkol sa goddess na nakilala niya kanina. Naalala niya ang kabaitan at concern nito sa kanya at tila nabighani pa siya sa ganda nito kaya hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya ay tinawag siya ni Aqua kung hindi ba siya kakain at doon niya nakita na sobrang daming pagkain na pala ang in-order ni Aqua. Nakikitang nanginginig sa lamig si Aqua at lalo pang lumakas ang hangin kaya halos mamatay ang apoy na nagbibigay sa kanya ng init. Dahil dito, kinuha niya ang damit ni Kazuma at itinapat ito sa apoy para gawing panggatong. Pero agad siyang binutukan ni Kazuma dahil iyon na lang ang tanging memento niya mula sa Japan at balak pa ni Aqua na sunugin. Nagreklamo naman si Aqua at sinabing wala na rin naman ibang bagay na pwede niyang sunugin. Dahil dito, pilit namang kinuha ni Kazuma ang scarf ni Aqua para iyon na lang ang gawing panggatong. Habang nag-aagawan ng dalawa, bigla na namang lumakas ang hangin at tuluyang namatay ang apoy. Sinubukan pa itong hipa ni Aqua pero hindi na muling nag-apoy ang kahoy. Dahil dito, naging seryoso ang mukha ni Kazuma at sinabi niyang kailangan nilang may gawin agad para hindi na ito mangyari ulit.
Pumunta sina Kazuma at Aqua sa isang shop. Pagkapasok pa lang nila ay nagulat ang babaeng may-ari nito at agad naman itong nilapitan ni Aqua. Nagreklamo si Aqua at sinabi na nagawa pa ng babae na magtayo ng sariling shop habang siya naman ay natutulog sa kulungan ng kabayo. Dahil sa pagiging agresibo ni Aqua, agad siyang pinalo ni Kazuma para tumigil. Pagkatapos ay maayos niyang binati ang babae at tinawag ito sa pangalan nitong Wiz. Habang nakaupo si Aqua, tinanong niya kung may tsaba sa shop. Agad namang nag-prepare si Wiz. Ipinaliwanag naman ni Kazuma na ang babaeng ito ay si Wiz. Mukha man siyang ordinaryong tao, isa pala siyang lich, ang pinuno ng mga undead at kilala bilang No-Life King, pero kahit ganoon, mabait pa rin siyang babae. Tuwing gabi ay pinapalaya pa nga niya ang mga spirit sa sementeryo para makapunta sa langit. May pagkakataon pa nga noon na ginawa ni Kazuma ang trabaho niyang iyon, pero sa huli ay pinakawalan din nila si Wiz. Nang ibigay ni Wiz ang tsaa at matikman ito ni Aqua, nagulat siya sa sobrang sarap nito. Pagkatapos ay nakiusap si Kazuma kay Wiz kung pwede ba siyang turuan ng isang skill. Pagkarinig nito, agad namang nagulat si Aqua at sinabing hindi niya hahayaang matuto si Kazuma ng leech skill habang kasama niya ang isang goddess na katulad niya. Tinanong naman ni Kazuma kung karaniwan bang hindi natututunan ng mga tao ang leech skills at naisip niya na magiging magandang asset iyon sa labanan kung matututunan niya. Nagtaka naman si Wiz dahil nabanggit ni Kazuma na may kasama siyang goddess. Kaya naman agad nagpakilala si Aqua at ipinagmalaki ang sarili. Pero matapos yun, tila natakot si Wiz dahil ayon sa kanya ay maraming baliw sa Access sect na kinabibilangan ni Aqua at alam ng karamihan na mas mabuting huwag makisangkot sa kanila. Pagkarinig nito, agad na kinumpronta ni Aqua si Wiz at niyugyug pa ang oses nito. Nabalitaan ni Wiz na natalo ni Kazuma si Verdia. Namangha siya sa kanilang nagawa lalo na sa husay ni Verdia sa pakikipaglaban gamit ang espada. Nagtaka naman si Kazuma kung bakit tila kilala niya si Verdia. Kaya ipinaliwanag ni Wiz na dahil isa rin siya sa 8 generals ng Devil King's army. Pagkarinig nito, agad na dinagana ni Aqua si Wiz, pero nagmakaawa si Wiz na hayaan muna siyang magpaliwanag. Sa halip na magalit, natuwa pa si Aqua dahil iniisip niyang sa pamamagitan ni Wiz ay mababayaran na nila ang kanilang utang. Pero pinigilan siya ni Kazuma at sinabing pakinggan muna nila ang paliwanag ni Wiz. Ipinaliwanag ni Wiz na ang tanging trabaho niya lang ay i-maintain ang barrier na nagpoprotekta sa castle ng Devil King. Bukod doon, wala naman siyang ginagawa para mapahamak ang mga tao. At kahit talunin pa nila siya, wala rin silang makukuhang reward. Nagkatitigan sina Kazuma at Aqua matapos marinig yon. Pero sa huli, sinabi pa rin ni Aqua na pupuksain pa rin niya si Wiz. Nilinaw ni Kazuma na kapag natalo nila ang lahat ng leaders ng Devil King's army, makakapunta na sila sa castle ng Devil King. Agad naman itong sinang-ayunan ni Wiz. Ipinaliwanag niya na sinabi rin ng Devil King na hindi siya pakikialaman sa pagpapatakbo ng shop niya sa lugar ng mga tao kapalit ng pag-maintain niya sa barrier ng castle. Doon na pagtanto ni Aqua na hanggat buhay si Wiz, hindi magagawang salakayin ng mga tao ang castle ng Devil King. Kaya sinabi niyang tapusin na nila si Wiz. Pero nagmakaawa si Wiz at hiniling na hayaan muna siyang mabuhay dahil may gusto pa siyang gawin. Wala namang pakialam si Aqua at desidido pa rin siyang patayin si Wiz pero pinigilan siya ni Kazuma. Ayon kay Kazuma, kahit masira nila ang barrier ngayon, masyado pa rin mababa ang level nila para talunin ang Devil King. Tinanong din niya si Wiz kung ayos lang ba sa kanya na talunin nila si Verdia o ang iba pang leaders ng Devil King's army. Dito ay nagkaroon ng flashback habang naglalakad si Wiz ay biglang gumulong ang ulo ni Verdia papunta sa kanya at sumilip pa ito. Nang ikwento ni Wiz ang kamanyakan na ginagawa ni Verdia sa kanya, napatahimik na lang sina Kazuma at Aqua. Sinabi rin ni Wiz na naniniwala siyang tao pa rin ang kanyang puso kahit isa na siyang lich ngayon. Sa huli, pumayag si Wiz na turuan si Kazuma ng skill kahit nag-aalangan siya dahil ang karamihan sa kanyang skills ay para sa pakikipaglaban sa kalaban. Kaya sinabi ni Kazuma na si Aqua na lang ang gamitin nila para sa demonstration. Pumayag naman si Aqua. Ipinaliwanag ni Wiz na ang skill ay tinatawag na Drain Touch kung saan kayang i-absorb ang health at magic ng kalaban at pwede rin itong ipasa sa mga kakampi. Napaisip si Kazuma dahil mukhang magiging malaking tulong ito sa party nila. Lumapit na si Aqua para simulan ang proseso pero mapapansin ng demonic ng ngiti ni Aqua na parang may binabalak. Sinimulan na ni Wiz ang pag-absorb ng kapangyarihan mula kay Aqua pero parang walang nangyayari. Kaya naman binutukan ni Kazuma si Aqua at sinabing hayaan na lang niyang i-absorb ni Wiz ang kanyang kapangyarihan. Ginawa na nga ni Kazuma ang pagkuha ng panibagong skill. Samantala, si Aqua naman ay ayaw pang bitawan ng kamay ni Wiz.
Napangiti pa si Aqua nang maramdaman ni Whis na umiinit ang kanyang kamay at unti-unti nang nagiging transparent ang katawan nito na parang naglalaho. Dahil dito, agad na binatukan ni Kazuma si Aqua para tumigil siya. Habang tinitingnan ni Kazuma si Whis na halos transparent na ang katawan, bigla namang may pumasok na isang matanda sa shop na naghahanap kay Whis. Nasa tapat si Kazuma ng isang malaking bahay. Ayon kay Megumin, dating bilya ito ng isang aristokrata. Hindi makapaniwala si Darkness na pinayagan silang tumira roon kapalit ng pag-e-exorcist sa mga kaluluwang nagmumulto sa bahay. Ipinaliwanag ni Kazuma na dahil sikat na wizard si Whis sa lungsod, madalas siyang lapitan ng mga tao para sa ganitong klaseng problema. Tuwang-tuwa naman si Aqua dahil ibig sabihin ay hindi na nila kailangang magtiis sa lamig ng taglamig. Pero nag-aalala si Kazuma dahil kahit ilang beses nang na-exercise ang bahay, patuloy pa ring bumabalik ang mga espiritu. Kampante naman si Aqua dahil isa siyang goddess at archpriest at tinawag pa ang sarili bilang anti-dead expert. Sinubukan niyang pakiramdaman ang bahay at agad niyang sinimulang isa-isahin ang mga kaluluwang nararamdaman niya. Dahil hindi na ito tumitigil sa pagkwento, hinayaan na lang siya ni Kazuma at pumasok na sila sa loob. Matapos maglinis si Kazuma, napansin niyang patuloy pa rin sa pagsasalita si Aqua, kaya hinayaan na lang niya ito. Sinabihan niya sina Megumin at Darkness na sumigaw kung may magpakitang evil spirit. Natutuwa naman si Kazuma dahil sa wakas ay may sarili na siyang kwarto. Sigurado pa siyang mawawala na ang mga evil spirits kinabukasan dahil sa ugali ni Aqua, hindi nito hahayaang magpalaboy-laboy ang mga ito sa bahay nila. Pero maya-maya ay nakarinig siya ng sigaw ni Aqua, kaya agad niya itong pinuntahan. Ipinakita ni Aqua ang isang bote ng alak na bukas na at wala ng laman. Ayon sa kanya, balak sana niya itong inumin pagkatapos maligo, pero pagbalik niya sa kwarto ay ubos na ito. Wala namang pakialam si Kazuma at nagpaalam na lang. Dahil sa inis, galit na sinabi ni Aqua na pagbabayaran iyon ng mga spirits, kaya lumabas siya para isa-isang i-exercise ang bawat espiritong makita niya sa bahay. Habang natutulog si Kazuma, bigla siyang nagising dahil kailangan niyang magpunta sa banyo. Pero paglingon niya, nakita niya ang isang manika na nakatitig sa kanya ng nakakatakot. Agad siyang umiwas ng tingin at nagsimulang kabahan. Napaisip pa siya kung may manika ba talaga roon kanina. Maya-maya ay may naramdaman siyang gumalaw sa kanyang kama. Pagmulat niya ng mata, napasigaw siya dahil napapalibutan na siya ng maraming manika. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto at dumiretso sa kwarto ni Aqua. Pagpasok niya roon, nakita niyang nakatingin sa kanya si Megumin ng nakakatakot, kaya pareho silang napasigaw. Nagtanungan ng dalawa kung bakit sila nasa kwarto ni Aqua. Sinabi ni Megumin na may mga manikang gumagalaw kung saan-saan, kaya pumunta siya kay Aqua para protektahan siya. Nahihiya pa niyang sinabi kay Kazuma kung pwede bang sabay silang pumunta sa banyo. Sinabi naman ni Kazuma na baka nasa labas pa si Aqua at nagse-exorcist pa ng mga espiritu. Kaya sinabihan niya si Megumin na huwag muna siyang tumingin habang pupunta siya sa veranda para umihi. Pero pinigilan siya ni Megumin at sinabing hindi pwedeng siya lang ang makaramdam ng ginhawa, kaya kahit saan sila pumunta, sa banyo man o sa ibang lugar, dapat magkasama sila. Pero walang pakialam si Kazuma at pilit pa rin siyang umalis habang pinipigilan naman siya ni Megumin. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang napuno ng takot ang mukha ni Megumin dahil sa labas ng bintana ay naroon ang napakaraming nakakatakot na manika. Pagdating nila sa banyo, naunang gumamit si Megumin habang si Kazuma naman ay naghihintay sa labas. Maya-maya, napalingon si Kazuma at nakita niyang nakasilip na naman ang mga manika sa kanya. Dahil dito, agad niyang sinabihan si Megumin na bilisan ito. Pero nang hindi na makapaghintay si Kazuma, pilit niyang binuksan ang pinto at hinayla si Megumin palabas. Habang tumatakbo silang dalawa palayo sa mga manika, napansin ni Kazuma na wala palang suot na pants si Megumin. Habang tumatakbo pa sila, ipinakita ni Megumin ang vase na kinuha niya, sakaling wala na raw talagang ibang choice si Kazuma. Sa wakas ay nakapagtago sila sa isang kwarto. Sa sobrang takot at halos mabaliw na mukha ni Megumin, sinimulan na niyang i-chant ang kanyang spell. Pero nang mapansin ito ni Kazuma, agad niya itong pinigilan. Bigla namang kumalabog ng paulit-ulit ang pintuan ng kwarto. Lakas loob na binuksan ni Kazuma ang pinto, pero pagkapagbukas niya ay parang may nauntog at nang tingnan niya, si Aqua pala ang nasa labas ng pinto. Kinabukasan, dahil nagawa nilang ma-exorcise ang lahat ng evil spirits, makakatanggap sana sila ng special reward. Natuwa naman sina Kazuma at Aqua sa balitang iyon. Pero nang tanungin ni Kazuma ang receptionist kung bakit napakaraming evil spirits sa mansion, ipinaliwanag nito na may kalapit na sementeryo ang bahay, ang parehong lugar kung saan nila unang nakilala si Whis.
Ayon pa sa receptionist, mukhang may nagtayo ng napakalaking barrier sa sementeryo, kaya wala nang mapuntahan ng mga spirits at napilitan silang magtungo sa mansion. Pagkarinig nito, pribadong kinausap ni Kazuma si Aqua. Doon inamin ni Aqua na siya ang may kagagawa ng barrier. Dahil sobrang matrabaho ang pag-exercise ng napakaraming espiritu sa sementeryo, naglagay na lang daw siya ng barrier doon para hindi na sila makalabas at pagkatapos ay umalis na lang siya. Dahil dito, napailing na lang si Kazuma at sinabi na hindi na nila tatanggapin ang reward. Pumayag naman si Aqua sa desisyong iyon. Sina Megumin at Darkness ay naglalaro ng chess habang si Kazuma naman ay nakahiga sa sofa at nakatitig sa apoy. Bigla siyang nilapitan ni Aqua at pinapaalis sa pwesto. Ipinakita pa nito ang kanyang registration card, level 21 na raw siya, kaya bilang pinakamataas ang level sa party, siya ang dapat malapit sa furry place. Napansin ni Kazuma na parang wala namang nagbago sa stats ni Aqua. Pero mayabang nitong sinabi na naka-max out na ang stats niya at huwag siyang ikumpara sa iba. Wala namang reaksyon si Kazuma, tumayo na lang siya. Hinawakan niya ang balikat ni Aqua at sa isip niya, naintindihan niyang hindi talaga nag-i-improve ang intelligence nito kahit Nagel level up. Naiwang nagtataka si Aqua habang umaalis si Kazuma. Para kay Kazuma, kahit may mansion na sila at nalampasan na ang problema sa taglamig, marami pa rin silang kailangang ayusin. Kinabukasan, habang naglalakad si Kazuma, nakita niya sina Keith at Dusk. Dahil mukhang kainahinala ang dalawa, tinanong niya kung anong ginagawa nila. Sinabi nilang may sikreto sila para lang sa mga male adventurers, at tinanong kung kilala niya ang isang succubus shop na nagbibigay ng magagandang panaginip. Pagkarinig nito, agad na sumali si Kazuma. Pagpasok ng tatlo sa gusali, agad nilang nakita ang mga babaeng naglalakad at nag-aasikaso sa mga manyak na kalalakihan. Hindi makapaniwala si Kazuma sa kanyang nakikita nang salubungin sila ng tatlong babae at binati sila. Kitang-kita sa mukha ng tatlo ang manyak na titig nila sa mga oses ng babae. Pagkaupo ni Kazuma, napansin niya ang lalaking katabi niya. Binati niya ito ng "Welcome to Hell's Door" bago ito umalis. Nang silipin ni Kazuma ang form nito, nakita niyang nakalagay ang occupation na artisan weaver kahit isa itong adventurer. Tinanong si Kazuma ng babae kung first time niya sa ganitong lugar na agad naman niyang inamin. Ipinaliwanag ng babae na ang mga succubus ay may mutually beneficial na relasyon sa mga lalaking adventurers. Dahil maraming adventurers ang nakatira sa kulungan ng kabayo, naiipon ang kanilang tensyon at wala silang outlet. Kapag sinubukan naman nilang gumawa ng kalokohan sa mga babaeng adventurers, tiyak na mabubugbog sila o mas malala pa. Kaya ang mga succubus ang nagbibigay sa kanila ng magagandang panaginip. Kumukuha man sila ng kaunting vitality, hindi naman ito nakakaapekto sa daily life o pakikipagsapalaran ng adventurers. Namangha si Kazuma at agad tinanggap ang form para isulat ang gusto niyang mapanaginipan. Napansin niya ang mga entries tulad ng condition, gender, at appearance, kaya tinanong niya ito. Ipinaliwanag ng babae na iba-iba ang kagustuhan ng customers, may gustong maging babae o bumalik sa pagkabata. Nang tanungin niya ang tungkol sa partner preferences, sinabi ng babae na kaya nilang gawin kahit sino o anumang klase ng babae, real man o hindi. Dahil dito, napasigaw si Kazuma at natanong pa kung kaya ba ang 2D wife na sinang-ayunan naman ng babae kahit hindi niya ito lubos na naiintindihan dahil panaginip lang naman ang lahat. Sunod-sunod ang tanong ni Kazuma sa sobrang excitement, kaya medyo nainis na ang babae, pero mahinahon pa rin itong sumagot na lahat ng gusto niya ay posible. Halatang halata na ang kamanyakan sa mukha ni Kazuma at hindi na siya makapaghintay. Sa huli, pinaalalahanan siya ng babae na huwag masyadong uminom ngayong gabi dahil kung sobrang lalim ng tulog niya, hindi nila maipapakita ang panaginip na gusto niya. Pag-uwi ni Kazuma sa mansion, agad siyang inaya ni Aqua na kumain, crab ang handa nila. Ayon kay Darkness, galing ito sa kanyang pamilya bilang regalo sa paglipat nila. Tuwang-tuwa si Aqua dahil may kasama pa itong top quality liquor, habang si Megumin ay hindi makapaniwala sa laki ng red crab sa harap niya. Agad silang nagsimulang kumain at napangiti sa sarap. Napalunok si Kazuma at sumabay na rin at nang matikman niya, hindi na siya tumigil sa pagkain. Maya-maya, tinawag siya ni Aqua at humingi ng apoy para ipakita kung paano mas magiging masarap ang pag-inom. Nilagyan niya ng alak ang shell ng crab na may laman, pinakuluan ito, at saka ininom. Napalunok ang iba, at gusto na rin sanang subukan ni Kazuma, pero bigla niyang naalala ang sinabi ng succubus, kaya agad siyang napahinto. Bigla siyang natahimik, pinipigilan ng sarili sa tukso habang si Aqua ay nagyayaya na mag-inuman at magpapakita pa ng party trick. Excited sina Megumin at Darkness, pero si Kazuma ay nagdadalawang isip pa rin kung iinom ba siya o hindi. Napansin ito ni Darkness at tinanong kung hindi ba niya nagustuhan ang pagkain.
Sumagot si Kazuma na nagustuhan niya ito, pero dahil nakainom na siya kasama ang mga kaibigan niya kanina, hindi na siya iinom. Ngumiti si Darkness, at doon nakaramdam ng kaunting konsensya si Kazuma. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kasamang nagsasaya, napaisip siya, baka mas piliin na lang niyang samahan sila at kalimutan ang tungkol sa panaginip. Kaya tumayo siya, ngumiti, at nagpaalam sa kanila. Humiga na si Kazuma para matulog, pero hindi siya makatulog dahil sa sobrang excitement. Kaya nagbabad muna siya sa tubig hanggang sa antukin. Pagkagising niya, napansin niyang patay na ang ilaw ng lantern at nagulat siya nang makita ang isang babaeng naghuhubad sa likod ng pinto. Agad niyang naisip na ito na ang panaginip na hinihintay niya. Nang pumasok si Darkness sa banyo, makikita ang manyak ng ngiti ni Kazuma, tila handang-handa na siya. Naupo si Darkness habang si Kazuma ay tuwang-tuwa sa nakikita. Bigla siyang tumayo sa harap nito at inutusan siyang hugasan ang kanyang likod. Namula at naguluhan si Darkness habang si Kazuma naman ay nagtataka kung bakit si Darkness ang nasa panaginip niya. Nauutal na tinanong ni Darkness kung ano ang pinagsasabi niya pero hindi ito pinansin ni Kazuma at inutusan pa siyang bilisan. Halatang excited si Kazuma habang si Darkness naman ay nag-aalala kung ano ang mangyayari kapag nalaman nito ni Aqua at Megumin. Kalmadong sumagot si Kazuma na bakit hindi na lang silang sabay-sabay maligo. Wala nang nagawa si Darkness kundi sumunod. Matapos nito, nagtanong siya kung pwede na siyang umalis, pero pinigilan siya ni Kazuma at sinabing susunod ay patutuyuin siya, nang walang towel. Kahit nagrereklamo, unti-unting lumapit si Darkness. Namumula ang mukha nito habang dahan-daang inilalapit ang sarili sa likod ni Kazuma. Biglang napasigaw si Aqua na may intruder, kaya naputol ang mangyayari sana. Naiinis na pinuntahan ito ni Kazuma. Paglabas niya, nagulat sina Aqua at Megumin dahil nakatawel lang siya. Nakita rin niya ang nahuling succubus, kaya doon niya napagtanto na totoo pala si Darkness kanina at hindi pa naginip. Mag-e-exorcist na sana si Aqua pero hinarang siya ni Kazuma at pinatakas ang succubus. Dahil dito, napilitan si Aqua na kalabanin si Kazuma. Dumating si Darkness at sinabi na kakaiba ang kilos ni Kazuma kanina, malamang dahil sa succubus. Naghanda ang magkabilang panig, at sa huli, nakatakas ang succubus kahit si Kazuma ang napagtripan at nabugbog ng 3 babae. Inalerto ang lahat ng tao dahil paparating na ang destroyer, kaya agad silang pinapalikas. Habang bitbit ang kanilang mga gamit, sinabi ni Aqua kay Kazuma na umalis na sila. Pero natanong ni Kazuma kung ano nga ba ang destroyer. Ipinaliwanag ni Darkness na isa itong ancient weapon na matagal nang naghasik ng kaguluhan, at ayon sa iba, kahit ang madadaanan nitong damo ay walang makakaligtas. Dahil dito, sinabi ni Kazuma na pumunta sila sa guild na ikinagulat ni Aqua at idinagdag niyang hindi niya hahayaang masira ang bahay na matagal na nilang pinangarap. Makikita ang mga adventurer sa guild nang ipakita ng isang babae ang isang parang magic ball kung saan nakita nila ang kasalukuyang lokasyon ng destroyer at may isang oras na lang bago ito makarating sa kanila. May nagtanong pa kung gawa ito ng ancient magical kingdom, dapat ay may pangontra laban dito. Pero sinabi ng receptionist na sila mismo ang unang nabiktima ng pagwawala ng destroyer. Dahil dito, iminungkahi ng isang babaeng thief na umalis na lang agad sila pero tumutol si Darkness dahil mawawala ang lahat ng kanilang tirahan. Kaya tinanong ng thief si Kazuma kung may plano ba siya. Sandaling nag-isip si Kazuma at tinanong si Aqua kung kaya nitong wasakin ang barrier ng kalaban. Sagot naman ni Aqua, hindi niya malalaman hanggat hindi niya sinusubukan. Nagbigay ito ng pag-asa sa lahat pero sinabi ng receptionist na kailangan pa rin nila ng isang heavy-hitting magic attack. May nagsabi na may ganoong klaseng wizard sila, ang tinatawag nilang The Crazy One. Lahat ay napatingin kay Megumin na agad namang nagreklamo sa kanyang nickname. Nang tanungin siya ni Darkness, nag-alinlangan si Megumin kung sapat ang kanyang explosion magic para pabagsakin ang kalaban. Biglang dumating si Whis at nag-alok ng tulong, dahilan para mag-cheer ang mga adventurer. Dahil dito, masiglang inanunsyo ng receptionist ang pagsisimula ng kanilang emergency quest. Agad na naghanda at nagtulungan ang mga adventurer sa pagdating ng destroyer. Nakatayo naman si Darkness sa unahan, hinihintay ito, kaya sinabihan siya ni Kazuma na sumama na lang at isantabi muna ang kanyang katigasan ng ulo. Pero tumanggi si Darkness at sinabing kailangan niyang protektahan ang lugar. Doon niya ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan, Dustinus Ford Dalatina, at na siya ang anak ng pamilyang namamahala sa lugar. Nagulat si Kazuma nang malaman na mayaman pala ito. Seryoso namang nakiusap si Darkness na huwag niya itong ipagsabi dahil bilang isang knight tungkulin niyang protektahan ang kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Sandaling napatigil si Kazuma pero agad din niya itong inasar at tinawag sa pangalang Lalatina. Pinaghanda na ng receptionist ang mga adventurer dahil papalapit na ang destroyer.
Nang makita nila kung gaano ito kalaki, nakaramdam sila ng takot maging si Megumin ay nanginginig na, habang si Aqua ay halatang kinakabahan at paulit-ulit pang tinatanong si Whis kung kaya ba talaga niyang makatulong. Nag-aalala rin si Kazuma kay Megumin dahil kahit sinasabi nitong okay lang siya, halata naman ang kaba sa kilos at pananalita nito. Kinuha ni Aqua ang kanyang staff at ginamit ang Sacred Break spell, nagpakawala ng malakas na magic patungo sa Destroyer. Kahit ganon, patuloy pa rin itong lumalapit kaya mas pinalakas pa ni Aqua ang kanyang kapangyarihan hanggang sa tuluyang mabasag ang barrier ng kalaban. Dahil dito, si Megumi na ang kailangang umatake pero natulala siya sa takot. Kaya gumawa ng paraan si Kazuma at inasar siya na naging epektibo naman dahil agad bumalik sa normal si Megumin. Sinimulan niya ang pag-chant ng kanyang spell habang sinabayan siya ni Whis para mas lumakas ang atake. Nang matapos, tila dalawang malalaking meteor ang bumagsak at nagpatumba sa higanteng destroyer. Matapang na tumayo si Darkness sa harap habang papalapit ang bumagsak na destroyer, kaya nagdiwang ang mga tao. Maging si Aqua ay tuwang-tuwa at handa nang mag-celebrate pero biglang umilo ang mga mata ng destroyer at nag-anunsyo itong magsi-self-destruct dahil sa matinding pinsala. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga tao. Sinabihan ni Kazuma si Darkness na umalis na, pero tumanggi ito. Sa halip, mas lalo pa itong na-excite at sinabi na papasukin niya ang kalaban. Nang makita ito ng ibang adventurer, inakala nilang sisirain ni Darkness ang destroyer mula sa loob, kaya sumunod sila. Sinabi rin ni Whis kay Kazuma na kung mahanap nila ang control device, baka mapigilan ng self-destruct, kaya agad din silang pumasok. Sa loob, nakita nila ang isang kalansay na nakaupo at may librong katabi nito. Kinuha yun ni Aqua at nang basahin, nalaman nilang diary iyon. Ayon sa nakasulat, ang matandang iyon ang lumikha sa destroyer, at dahil hindi niya ito mapigilan o matakasan, pinili na lang niyang manatili sa loob nito. Nag-isip sila ng plano kung paano haharapin ang Corona Tide na malapit ng sumabog. Iminungkahi ni Whis na gamitin niya ang kanyang teleportation magic pero ubos na ang kanyang mana. Kaya tinanong niya si Kazuma kung pwede siyang humiram ng magic. Hinawakan ni Whis ang mukha ni Kazuma na parang hahalikan siya para i-absorb ang kanyang power at pumayag naman ito. Dahan-dahang lumapit si Whis, pero sa halip, ginamit niya ang Drain Touch kay Kazuma. Agad siyang pinigilan ni Aqua nang makita niyang halos manghina at magmukhang butot at balat si Kazuma. May isa pang problema, hindi kayang kontrolin ni Whis kung saan mapupunta ang Corona Tide kapag na-teleport. Pero dahil malapit na itong sumabog, sinabi ni Kazuma na ituloy na niya. Hinawakan pa niya ang kamay ni Whis at sinabing aakuin niya ang responsibilidad, kaya agad itong ginawa ni Whis. Pagkalabas nila, nadatnan nila si Darkness pero sinabi nitong hindi pa tapos ang problema dahil may paparating pa ring panganib. Biglang yumanig ang paligid at uminit muli ang katawan ng destroyer. Naiinis si Kazuma dahil parang walang silbi ang ginawa nilang pag-teleport. Sinabihan niya si Whis na gumamit ulit ng explosion magic pero wala na itong natitirang mana. Kaya naisip ni Kazuma na i-absorb ang magic ni Aqua at ipasa kay Whis. Pero pinigilan siya ni Aqua dahil kung holy magic ang ipapasa kay Whis, maaaring tuluyan itong maglaho. Sa gitna ng sitwasyon, biglang dumating si Megumin, buhat ng isang lalaki, at buong tapang na sinabi na ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang explosion magic. Sinimulan na ni Kazuma ang kanyang plano, inaabsorb niya ang magic ni Aqua at ipinapasa ito kay Megumin. Ramdam ni Megumin ang pagdaloy ng kapangyarihan, at nang handa na siya, agad niyang sinimulan ang kanyang ultimate attack. Nag-cast siya ng spell, at sa pagbanggit niya ng explosion, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na tuluyang sumire sa destroyer. Sa wakas, natapos din ang laban at unti-unting bumalik sa normal ang lungsod. Habang nililinis ni Kazuma ang kanyang espada, biglang pumasok si Aqua sa kanyang kwarto at sinabing paparating ang mga knights mula sa Imperial Capital. Natuwa si Kazuma, iniisip na matatanggap na niya ang kanyang reward. Pero pagharap nila sa mga knight, sinabi ng isang babae na isa si Kazuma sa mga suspect sa krimen laban sa estado. Nagulat si Kazuma at ipinaliwanag ng babae na ang Corona Tide na kanyang pina-teleport ay sumabog sa mansion ni Overlord Aldarp base sa kanyang instruction. Napatulala na lang si Kazuma sa narinig habang si Aqua ay hindi rin makapaniwala dahil ngayon, isa na siyang kriminal. Bumisita sina Kazuma kay Whis sa shop nito. Habang nandoon sila, napansin ni Megumi ng isang babaeng nagtatago sa gilid at agad siyang nairita nang makita ito. Ang babaeng iyon pala ay si Yun, ang self-proclaimed rival ni Megumin. Nabanggit din ni Kazuma na isa itong Crimson Demon na nakilala nila kamakailan at tuwing nagkikita sila, palagi nitong hinahamon si Megumin ng laban. Humingi ng sorry si Yun kay Whis at sinabing sa labas na lang sila maglalaban para hindi madamay ang shop.
Pero sinabi ni Whis na okay lang dahil simula nang makilala niya si Megumin ay napapadalas na rin ang pagpunta nila roon. Agad namang kumuha si Yunyon ng isang choker at napansin ni Kazuma na mukhang pumupunta lang ito sa shop para makita si Megumin. Inaya rin ni Darkness si Yunyon na bumisita sa mansion nila kahit kailan pero hindi ito nagustuhan ni Megumin kaya niyugyug niya si Yunyon hanggang sa mabitawan nito ang choker. Dahil maraming tao, iminungkahi ni Yunyon na mamayang gabi na lang ang laban. Habang si Aqua ay abala sa paghahanap ng makakain at inasikaso ni Whis, napabuntong hininga na lang si Kazuma at napawish ng peace of mind. Dinampot niya ang choker at nabasa na nagbibigay ito ng kahit anong wish kapag sinuot. Samantala, pinaghahampas pa ni Megumin ang dibdib ni Yunyon dahil napapansin niyang lumalaki ito araw-araw. Pagkasot ni Kazuma ng choker, agad na sinabi ni Whis na hanggat hindi natutupad ang wish nito, patuloy itong hihigpit araw-araw at sa ika-4 na araw ay mamamatay ang nagsusuot. Sikat pa raw ito sa mga babaeng gustong pamayat kaya agad na naproblema si Kazuma. Tinanong ni Aqua kung ano ang wish niya pero wala pa siyang hinihiling. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang lahat, sinisi ni Yunyon ang sarili niya sa pagbitiw ng choker, si Megumin dahil sa pagyugyog, si Darkness dahil sa distraction, at si Whis dahil sa pagbebenta nito. Lumapit pa si Whis kay Kazuma at sinabing gagawin niya ang lahat para matanggal yon at ganoon din ang sinabi ng iba. Samantala, chill lang si Aqua at sinabing i-resurrect na lang niya si Kazuma kapag namatay ito. Pero sinabi ni Kazuma na baka hindi na siya makabalik kapag nangyari yon. Nang madagdagan pa na si Aqua na lang ang magbabayad ng utang nila kapag namatay siya, bigla itong nataranta at napilitang tumulong. Sa unang araw, nakahiga si Kazuma sa mga hita ni Whis at ramdam niya kung gaano ito kalambot. Inutusan din niya si Darkness na tanggalin ang armor nito at gumawa ng 100 push-ups. Agad naman itong sinunod, at habang nagpupush up si Darkness, tuwang-tuwa si Kazuma sa bawat galaw nito. Hindi makapaniwala si Aqua na napipilitan silang sundin ang mga kamanyakang hiling ni Kazuma, kaya inutusan siya nito na bumili ng yakisoba bread at agad naman niya itong ginawa. Sunod, pinaglaban ni Kazuma sina Megumin at Yunyon at siya rin ang magdedesisyon kung ano ang gagawin nila at kung sino ang mananalo. Sa puntong ito, nakabaliktad naman ang higa ni Kazuma sa hita ni Whis. Bumalik si Aqua dala ang pagkain pero halatang kinain na niya ang kalahati kahit itinatanggi pa niya. Samantala, sina Megumin at Yunyon ay naglalaro ng Jack and Poy kung saan ang matatalo sa bawat round ay magtatanggal ng isang suot na damit. Nakaisip sila ng paraan, lagi nilang itatabla ang laban para walang matalo. Pero napansin ito ni Kazuma at binalaan sila na kapag inulit pa nila ito ng 3 beses, pareho silang magtatanggal ng damit. Dahil dito, nang matalo si Yunyon sa sumunod na round, nagwala ito at pilit hinayla ang damit ni Megumin, na muntik ng mahubaran. Natapos naman ni Darkness ang 100 push-ups, kaya agad siyang inutusan ni Kazuma na mag 100 sit-ups naman. Makikita na parehong wala ng suot na damit sina Megumin at Yunyon, habang si Aqua ay halos maiiyak na dahil pakiramdam niya ay nadudungisa na ang kanyang pagiging goddess. Dahil hindi pa rin natatanggal ang choker, mukhang magpapatuloy pa hanggang kinabukasan ng mga kahilingan ni Kazuma. Sa ikalawang araw, nakahiga naman si Kazuma sa dibdib ni Whis habang pinapanood si Darkness. Samantala, si Yunyon ay naka-bunny costume at si Megumin naman ay naka-school sports outfit. Sa ikatlong araw, tinanong ni Darkness kung ang gagawin na lang ba niya ay maligo at sumagot si Kazuma ng oo habang inaasikaso siya ni Whis, Yunyon, at Megumin. Inutusan naman niya si Aqua na gumawa ng natural hot spring at bilang goddess ng tubig, agad itong kumilos at kinapa ang sahig ng banyo. Biglang natanong ni Whis kung may makati pa kay Kazuma. Nang sabihin niyang may konting kati sa harap, natanong ni Megumin kung iyon ba ang tinutukoy niya at pabirong sinabing tanggalin na lang kung ganoon. Napatayo si Kazuma at naramdaman niyang lalo pang humigpit ang choker. Lumapit siya kay Megumin at pilit na pinapakamot ang makating bahagi, habang si Megumin ay namumula at natutulala. Samantala, tila naramdaman ni Aqua ang tamang timing, unti-unti nang inilalapit ni Megumin ang kamay niya hanggang sa biglang may sumirit na parang water jet mula sa sahig papunta kay Kazuma, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Kinagabihan, makikitang may bandage na ang ibabang bahagi ng katawan ni Kazuma at nalulungkot pa rin siya dahil hindi pa rin natatanggal ang choker sa leeg niya kahit pakiramdam niya ay natupad na ang mga kahilingan niya. Bigla pa niyang siningit na gusto niyang painumin siya ni Whis pero sa paraang mouth-to-mouth. Dahil dito, halos mabaliw na si Aqua at natanong si Kazuma kung hindi pa ba sapat ang mga walang kwenta nitong wish. Napaisip sandali si Kazuma at napagtanto na wala na rin siyang maisip pang ibang kahilingan. Dumating ang huling araw at makikitang nagpapasalamat si Kazuma sa kanilang lahat.
Sinabi pa niya na kapag namatay siya, alagaan na lang nila ang kanyang tracksuit bilang patunay na minsan siyang nabuhay sa mundong iyon. Lumapit si Whis at niyakap siya, at sumunod na rin ang iba. Sa loob-loob ni Kazuma, pakiramdam niya ay payapa na siya. Pero bago ang lahat, may gusto pa siyang ipagpaumanhin. Una, kay Megumin, aminado siyang tuwing binubuhat niya ito pauwi matapos ang kanyang training, sinasadya niyang buhatin ito sa paraang mararamdaman niya ang maliit nitong dibdib. Sunod, kina Yunyon at Whis, inaamin niyang tuwing kausap niya sila, madalas ay napapatingin siya sa naglalakihang oses nila. Kay Darkness naman, sinabi niyang noong bagong lipat sila sa mansion, tanging mga oses niya lang talaga ang nasa isip niya. At kay Aqua, inamin niyang minsan ay sinubukan niyang amuyin ang buhok nito para ma-turn on, pero wala pa ring nangyari. Dahil dito, agad na lumapit si Aqua at niyugyug si Kazuma, sinasabing huwag siyang sumuko. At sa sandaling iyon, biglang natanggal ang choker at nalaman na ang tunay niyang wish ay magkaroon ng peace of mind kahit minsan. Pero dahil sa nakakatakot na aura ng mga babae sa paligid, nasabi pa ni Aqua na baka gusto niyang isuot ulit ang choker. At sa muling pagmulat ni Kazuma, nasa harapan na niya si Ares, bumalik na naman siya sa afterlife. Sinabihan siya ni Ares na sana ay huwag na siyang mamatay sa ganoong kawalang kwentang paraan, kaya natahimik na lang si Kazuma. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.